The Pod Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Medyo special tong episode natin ngayon kasi ang dami nating kasama. Wala tayo sa may normal na studio setup. Nasaan ba tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa Teachers Camp sa Baguio. Kaway-kaway muna. Pero dito mga nakita nyo na dun sa vlog natin sa Intramuros na Ghost Tour. Siyempre, kasama natin dito yung laging inaabangan ng mga listeners ng The Red Door Podcast. Kasama natin si Ate Bebs. Hindi ako yun. Iba ka lang yung inaabangan. And kasama rin natin dito, Paps, if sa mga nanonood na sa atin from the start, kilala na nila si Tito James. Ayan, Tito James. Naging guest namin siya before nung nag-usap kami ng conspiracy theories. Oo. Iba pa si Tito G, ah. Yes, Ito si Tito James. Siya talaga yung nauna. Si James 1, si James 2. Kaya siya sa horror kasi James 1 eh. Hindi, tsaka hindi, parang trivia na rin. Yun din yung reason kung bakit ako Tito James Who. Kasi nag-i-exist si Tito James. Hindi pwedeng pares ka ng Tito Pala James. ang ano. Parehas kami Di ba meron napapalitan ganyan pa sa dun mga eh. apostles? Oh. James the Left, mga ganun. Charing, bobo ba? Tsaka James. James James the Morgue. James the Great. James the Reaper. Ayan. Okay, sorry So, yung mga kasama pala natin, siguro pakilala natin. Kasi yan, umpisa tayo dito kay, admin na to, admin. Ayan. Ay, papakilala mo. Oo. Gerard. Ayan, si. RB. Ja. Ayun, si James. Nikki. Si. Mika. Tapos si. Ayan. Lakas ng boses mo kasi layo mo sa mic eh. Ayan. Sakto lang. So ano bang pag-uusapan natin ngayon dito sa episode na to? Katulad pa rin nung normal natin na ginagawa, siguro maganda mag-share tayo ng kanya-kanyang paranormal experience. Yan. Tama. Yes. Bakit Kasi bakit content kailangan eh. approval ko? Kailangan ko na approval ko? Kasi ikaw na ang boss. Boss na pala ako. Kaya siya na yung nasa gitna. 70% nga daw sa kanya. 70% sa Sabi ko kanya. nga ako yung cult leader dito. Mukha akong ano dito. Pero ano yung usapan natin? Magiging ganun ka lang if kaya mo yung Rufa May na boses, diba? Oo nga pala. Oo nga pala guys, wait up! Ay, nandito po tayo ngayon sa Teachers Camp. Yes, go, go, go! Matatakot ba kayo kung gano'n ako magkukwento? Parang walang matatakot dito. Baka pati multo matakot sa akin. Kaya pala wala maramdam eh. Ano? Kaya wala nagpaparamdam. Kaya wala kasi ang ingay ko. Oo nga. At saka nung dun sa may Intramuros, di ba parang may theory tayo na si Ate Bebs yung nagnanalify? Yes, dahil ako si Bella's one. Ako nga daw, sabi ni Prey, isa daw akong parang nagre-repel. Repel? Ano ba yan? Comedy na to, hindi na quiet na ako. Ano ba? Sino mag-uumpisa? May kwento ka? Nung nakaraan, may pupuntahan dapat kami dito. Kaso unfortunately, bawal mag-video. Yes. Pero may isang lugar kami pinuntahan dito na nabasa ni Tito James sa Reddit. Gusto mo bang i-share sa amin para... Oo, para mag-umpisa. Kasi di ba parang ang plano natin doon, para makapag-conduct tayo ng maayos na isang paranormal investigation, dapat alamin muna natin kung saan yung mga lugar na uumpisa natin. So naghanap ako ng mga stories na na-share na related dito sa may teachers camp, and meron akong nakitang isang story sa Reddit. Kwento niya, nagbakasyon daw sila. Tapos ang malala dito, Paps, binanggit niya kung saan yung cottage nila. Binanggit niya is doon daw sa may guest house number 3. Tama ba ako? Or guest house 3. Guest house 3. Parang gano'n. So ang kwento nila, ganito rin same din yung setup, Paps. Merong 4 na kwarto. Tapos meron parang pinakasalas dito na tapat ng pintuan. Akala ko pa nga nung una, dito yun. Kasi hindi niya pa binanggit at first kung ano yung number ng cottage. Yung pala, parang almost the same lang yung setup sa lahat. Ang kwento niya, syempre, bawat kwarto may naka-occupy. May narinig daw silang parang may sumigaw. Paano yung sigaw? Na babaeng boses.
Sample ko ba yan? Based dun, diba? Pero ganun yan. Oo, ganun. Pero based doon sa may pagkakakwento niya, hindi ganun kahaba, maiksi lang. Yan, nakuha mo. Sobra ka lang ng isang A. Kasi hindi, kung makikita niyo yung story, dalawang A lang yung pagkakaspell doon, Paps eh. Parang battery nga lang eh, double A nga lang talaga. Baka parang ginanon, tapos, parang ganun. Parang nasaktan. Nasaktan siguro yun. Oo, nabigla. Pero ang weird kasi doon is, wala ni isa sa kanila yung sumigaw. And lahat sila narinig yun. Na parang hindi nila alam kung saan nanggagaling. Diba? Tapos, medyo pwedeng yun eh, Milan trip. oo, diba? Tsaka or sa kabilang kwarto. Pero yung worst is yung Sa kabilang kwarto. Sige. baka hindi, isang beses lang naman daw, hindi daw sunod-sunod eh. Kasi kung sunod-sunod, alam na. Diba? Understood na yun pag gagawin. Lagay ko na nag-gets. Oo, kasi dapat yun eh. Hindi, Bilang ngayon nyo lang na-gets kasi nakaka-character pa rin sa kanya si Rufa. Si Rufa. Oh guys, sorry. Pero yung worst doon is yung experience ng kanilang tita. Kasi ang nagkaroon daw ng sleep paralysis. Okay. Ang nakikita niya sa panaginip niya is may humihila ng paa niya. Mas in dalawang paapax, alam mo yung hinihila pababa ng kama. Alam mo yung gustong ihulog padiretso. Oh my God. Doon sa panaginip niya, binuksan niya yung mata niya para makita niya kung sino yung humihila sa kanya. Ang nakita niya daw, babae. Tapos, ang nakakapagtaka nito or ang nakakapangilabot dito is walang mukha yung babae. So, imagine mo yun na parang binuksan mo yung mata mo, nakikita mo na may humihila sa paa mo. Tapos walang mukha. Pero, napaisip din ako doon, isa pang kinilabutan ako doon na part is, minsan kasi pag nagkaka-sleep paralysis tayo, tapos binubuksan natin yung mata natin. Akala natin sa panaginip lang eh. Pero sa totoo, di ba, binubuksan talaga natin yung mata natin. What if yung nakita niya doon is hindi sa panaginip pala? Totoo pala. Totoo. Feeling ko din. Ay, may nangyayari siya real time. So, yun. Sinubukan nating puntahan kanina yung Guest house. na yun. Kaso unfortunately, Yes. anong nangyari ka? Hindi tayo Pero, merong nangyari doon na medyo muntikan na maging nakakatakot. Pero, na-confirm naman namin na wala lang. Kasi habang naglalakad tayo, papunta doon sa oo. guest house 3. May nag-chuckle. May batang Tumawa. parang, yung parang, ganun. Paano? Bakit lagi may sample pa lang? Yung mga sound effects. Hindi, parang maikli lang din. Dalawang, I-overlay mo na lang. Ganito po yung sample. basta parang ganun. Tapos, sabi ni James, wala, Pops, ano yun? Sabi ko, hindi, ano lang yun. May tao lang. Tapos naglakad pa kami ng konti, tumawa ulit. So parang, parang tama si James Pero paglakad pa namin ng konti, may tumakbo na bata. Na may kasamang, hindi ko lang kung ate niya yun. Pasok multo pala tayo. So may bata nga talaga. May bata nga. Tapos kami tangkatan. Nagkakatakotan pa kami. Oo. Ako pa yung unang tumakbo eh. Pero I have a question. First time niyo sa Baguio? Or not Hindi naman. Pero, Dito. Dito sa teacher's camp mismo. First time. Okay. Kasi madami talaga, sabi nila, madami mga haunted places dito sa Baguio. Pero, every time na we ask people, sinasabi nila hindi naman daw. Sasabihin na lang namin, okay po. Legit nga. Got it po. Legit nga yun natin, Bebs. I-share natin sa kanila. Kasi before, hindi itong time na to pumunta ako sa diplomat. Tapos nalaman ko na bawal na palang pumasok. So ang inisip ko na lang na i-content is mag-ask sa mga guards if meron silang experiences. Sabi nila wala. Tapos ano pa yung ibang experience natin? Natin natin wala. Actually, kanina, magkakasama kami. Pumunta kami dun sa dating Laperal White House. Na ngayon ay Joseph. Nasa isip ko Joshua ang putik. Joseph. Tapos restaurant na siya. So kami, ini-expect namin na pag pumunta kami dun sa lugar na madaming nangyari before, history nga. Pag nagtanong kami sa mga tao dun na nagtatrabaho, meron silang kwento. Pero, anong nangyari kanina? Ano ba nangyari kanina? Hindi, pag tinatanong natin sila. Wala. Sasabihin nga nila na wala. Pero yung mata daw, sabi ni Kuya, yung mata daw niya ay hindi makatingin sa'yo. Parang gano'n. Kumbaga may tinatago. Pero feeling ko meron silang nararanasan doon at hindi lang nila pwedeng i-disclose sa mga turista. Kasi syempre,
It could affect the business, you know. Kahit dito, di ba? Yes. May nagtanong din ng mga guards dito sa teachers camp. Wala naman daw. Wala daw. Pero ang daming mga nagstay na dito na maraming mga kwento. Isa na doon, o diba? Isa na doon, ang jowa ko na naman. Hindi ko kasi alam yung buong kwento, pero yung kinwento ko sa inyo before, yung tito niya, nagstay sila dito sa teachers camp. Very short lang to, pero meron daw isang, hindi ko alam, siguro guest house. Ano yung mga malalaking cottages dito? Basta, may mas mga malaki ata ng cottages. And then may isa na room, dun sa cottage, may isang room dun, na gabi na, lalakad-lakad lang siya, tinitignan niya yung, syempre, check niya yung mga rooms kung maganda ba or not. And then, habang papalapit siya sa isang kwarto, may naririnig siyang ingay. So, tataka siya. Meron ba party dito? Sabi niya ganon. So, kumatok siya. Walang sumasagot. So, ang ginawa niya, binuksan niya ang ganon. Nung kabukas niya, nakikita niya, merong party nga. Nagsasayawan yung mga tao, parang nagkokotilyon, ganon. Pero, the thing is, yung damit nila, hindi na pang modern. Parang naka-Filipinyana pa. Parang ganon. And then, sinara na lang niya. Sabi niya, may party pala dito. And then, after a while, chinek niya ulit yung kwarto. Wala ng tao. Walang lights. Naka-off yung lights. Talagang parang patay yung kwarto. So, yun, isa sa mga kinwento sa akin ni Chobi. Marami talaga dito, pero yun nga, dinideny ng mga tao eh. Dinideny ng mga nagtatrabaho dito. At saka para sa akin nung sinabi sa akin na bawal yung video, medyo napaisip din ako. Pero kasi di ba, ano ba yung ibang lugar na alam nyo na bawal mag-video sa mga public na ano? Parang Dito ba? Dito sa Baguio? Kahit saan. Kahit saan? Wala akong Kayo, meron ba kayong na-experience na gano'n. Medyo, naalala ko lang yung kanina, medyo weird yung experience nga natin na pinagawa lang tayo ng video. Kasi, yung mismong location na yun, may guardhouse doon. Tapos yun din yung nabalitaan nga natin na medyo may parang haunted na na bahay dito sa sa street dito sa natin. So parang bakit saktong bahay na yun, may guardhouse doon. Tapos doon pa tayo sisitahin. Oo nga, no? Hindi ko rin napansin yun. Oo nga, no? Pero bukod dun sa may guest house number 3, meron pang si Jack. Ano yung naging experience mo nung kanina? Yung kwento ng driver na sinakyan namin na taxi. Pabalik na kami dito, galing kami day tour lang. Ganyan. So, pasok namin dito. Kinamusta kami nung driver na kamusta yung stay nyo dun sa anong cottage kayo, ganyan. Tapos sinabi namin, dito kami sa 104. Tapos yun nung malapit na kami bumaba na sa sasakyan, malapit kami dito sa cottage. Tinuro niya na ito yung sa inyo. Tapos tinuro niya yung pinakadulo nun, yun. Meron yun, positive yun. Anong number? Cottage 107. Nasa Tapos parang gusto pa namin sana magtanong kaso yun na pababa na kami. Dapat pinaikot niya. Isang iyo pa kuya, tapos yung kwento. Bibigyan ako ng tip. Pakakompleta lang. Bukas, try namin kontakin ulit. Kuya, nabiting kami, kwento mo naman. Plus 50. Alam mo, Pops, biglang may... Ay, sorry. Ano yan? Ha? Ay, di, gusto ko lang sabihin na parang kasi kahit gaano pa i-deny na walang multo dito, rich siya sa history eh. Alam mo yun, madaming, during the Japanese occupation, di ba, naging parang hospital, tapos madami daw mga tinorture dito, pinatay. So, the fact na ganun yung history niya, meron at meron talaga. So, hindi nyo madideny. Ito, may naisip lang ako bigla na topic, no? Kasi ang una talaga na kinatatakutan ko nung alam ko mag-stay tayo dito sa may teachers camp is ayoko ma-sleep paralysis. Ngayon, alam ko na lahat ng kasama natin nandito is naka-experience na ng sleep paralysis. And every encounter or experience is unique. Pagdating sa sleep paralysis, di ba? Pwede bang isa-isa sa inyo mag-share ng sleep paralysis experience? Lahat ba dito? Oo, for sure. Sleep paralysis na. Na-sleep paralysis ka na, Mika? Nung nagkwento ko kay Tito James, sabi niya, sleep paralysis daw yung nangyari sa akin. Paano? Anong nangyari nun?
Sa ano kasi yun sa plane, sa crew bunk namin. And then, nandun ako malapit sa door ng entrance-exit ng bunk. And then ako yung naunang nag-rest. Sarado yung curtain. And then alam ko natutulog ako. Ito ba yung bunk na pinakita mo rin sa amin? Yeah. Okay. Tapos, naka-close yung curtain pero open yung light sa hall. Tapos sa bunk ko, sarado. So, nakatingin ako dun sa hallway side. Tapos parang mayroon dong shadow na alam ko, kasama ko siya na crew din dun sa flight na yun. And then, nakaupo siya dun sa harapan. Tapos, tumatawa siya na evil lang. Paano yun? Paano yung gano'n? Ayoko na. Kailangan. Ayan, parang gano'n. Ganun. Di ba ako talaga yung unang dito? Sound, ano yung ganun-ganun? Tapos, Ayun. And then, tumatawa lang siya. tumatawa lang siya. And Pero yung time na yun, iniisip mo na nangyayari siya. Hindi ka pa aware na panaginip siya? hindi ko, parang feeling ko nangyayari siya nung time na yun. Kasi nagising ako nun nung time na yun. So parang naalimpungatan ka Oo. dahil ba narinig mo yun? Oo. Kasi, for us, dapat pagpasok mo dun sa area na yun, kahit walang natutulog, dapat tahimik ka lang. So, halos lahat kami doon, nag-whisper lang, gano'n. Sa plane to. Sa plane. Oo. Pero diba, ito, chika kasi. May kilala kasi akong flight attendant. May times na diba, they transport bodies Yeah, dead sa, weight. dead bodies sa, Dead weight tawag doon? Dead. Not sure, pero parang dead weight. Wala bang nakaano doon noon at that time? Wala, pero very common kasi yun. Sa plane talaga. Yes. Oo. Kasi dati, tinatanong ko yung mga captains kung ano ba yung load and whatsoever. Yeah. And then sabi niya, ang mga bodies daw na nasa cargo is heavier than dun sa mga buhay. Ganun. So common. Very common siya. Pagpatay na bumibigat. Ano pag? Pagpatay na. Mas bumibigat. Bumibigat, Yeah. pagpatay na bumibigat. Paano kaya kung buhay ka, pabigat ka na? Tapos, Huwag namatay ka pa, di ba lalo ka Mas papabigat? Ah. Talaga. May sasabihin sana ako Freeloader. kaso huwag na lang. ako na lang. Kasi alam mo na yun, sasabihin ko eh. Nung sinabi mo yun. Quantum May connection. gusto kong sabihin yan. Mamaya, May gusto kong malaman yan. Chismis. mapapanood nyo yun sa mga members only video, kaya magpa-member na kayo. Malalaman niyo sa cookie salon ni Ate Bes. True. So true. Confessions ni Ate. Kung gusto nyo malaman, donate muna kayo. Charot. Salamat po sa mga supers #matchambagan. Yun. so much. Bukod doon, wala ka na ibang experience sa sleep paralysis? Meron madami actually. Pero ang alam ko, di ba, na pag-usapan natin yun, na meron tayong napanood na yung flight attendants is very common. Yung sleep paralysis sa kanila. Baka dahil pagod din kasi yung sa body. Discord, different di ba? ano. Napanood doon. Different, Yung sleep schedule nyo, tapos pagod yung katawan. That's why. Yung pinaka-weird na nakita mo? actually, yung nung natutulog ako doon. Tapos parang sabi ko, ang disrespectful naman ito. Kasi, yung crew na yun is, she's working sa other zone ng aircraft. Tapos, nakakabiroan ko siya. So, akala ko, siguro akala niya, okay sa akin na mag-ingay siya. So, nung nagising ako, nag-ano lang ako. Nag-face the wall lang ako. Tapos wala na. Tapos pagkagising ko nun, sabi ko dun sa ba't ka tumatawa? Sabi niya, hindi naman. Hindi daw. Pero weird kasi dun sa pinakita kong pictures sa kanila, yung curtain is so thick. Pero dun sa nangyari sa Pagkakarinig akin. mo. Hindi, yung curtain nung thick siya. Pero nung time na nakita ko siya nun, sobrang nipis kasi kita ko yung silhouette. Siya yun. Normally, hindi mo makita. Normally. Alam mo kaya ako bigla na open yung about sa sleep paralysis kasi si Nick may kinuwento na. Yung sobrang na-weirdoan ako na Sleep paralysis ka? Kailan? Bata pa ako nun sa may kaita kami nakatira that time sa Kagangalan. And yung setup ng bahay namin is yung
maglalatag and then magkakatabi kami matulog. So, parang dito yung kapatid kong babae and then ako and then basta yung kapatid kong bunso, si kuya. And then yung papa ko, doon siya natutulog sa may paanan namin. So, ang nasa isip ko, natulog na kaming lahat. Di ako magaling magkwenta. Basta, naalala ko, natulog na kaming lahat. And then, narinig ko yung tunog ng electric fan. Sabi pa ulit, tunog na electric fan. And then, nagising ako. Paano yung tunog na yun? Ang weird kasi Tunog na Anong number pala? Anong number mo? ang weird doon na feeling is, kasi yung tunog na electric fan, naririnig ko siya na nasa banyo. So, ang nasa ko, tatayo ako and then kukunin ko yung electric fan sa banyo and then babalik ko sa tapat namin. Tapos natulog daw ulit ako. 3 times na nangyari, nagising na naman ako dahil ang ingay ng electric fan nasa dulo pa rin ng banyo. So, kinuha ko siya ulit, then binalik ko. And then, pangatlong beses, binalik ko na siya sa may sa may dyan si Papa, tapos nandito, dapat ko. Then humiga na ako. Tapos biglang may tumatawang bata. Tapos pagtingin ko, ang weird nung itsura niya. Tapos andun siya sa banyo, and then palapit siya ng palapit, tapos isipin niyo, ito yung paa niya. Kunwari pa V. Etong puwet niya, parang nagsisiso-siso siyang gano'n, napapalapit sa akin. Tapos gumagano to siya. Tapos yung weird ng niya is parang siya nakahubad. Hubad siya. Paano ganito? Ganyan, like naka-straight yung paa niya. Naka-straight daw pa. Naka-ganyan nito yung puwet. Tapos gumagano siya ng papalapit na papalapit. Tapos tumatawa siya. Tapos nakatitig siya sa akin gano'n. As in yung titig na titig siya sa akin. Tapos ako din nakagano. Tapos ang feeling ko, hindi makagalaw yung buong katawan ko. Mata lang. Mata lang talaga. Tapos nakatitig ako gano'n sa kanya. Tapos sa malapit, andito na siya sa akin. Face to face na. And then ang nasa utak ko nun, kailangan kong gumalaw. Tapos si Papa nandyan. Kailangan ko masipa yung ulo ni Papa para magising ako. So, nasipa akong gising siya. Kasi sasampalin ako. Sinipa ko talaga yung ulo ng Papa ko kasi kailangan kong makagalaw. Tapos agad si Papa, yan sa'yo. Pero yung nangyari na yun, hindi ako nagising. Gising ako. Gising ako. So parang pagsipa akong gano'n kay Papa, nakadilat din yung mata ko. Hindi yung parang bigla akong gigising, di ba? Hindi. As in, dilat ako. Tapos sabi pa, bakit? Sabi ko, hindi ako makagalaw. Ay kung gano'n. Oh my God, nakakatawa. Pero nung time na yun, nakagalaw ka na after? Oo. Nung nasipa ko na, gumalaw na lahat ng ko. Buti nasipa mo. Pero sabi nila, di ba, kapag nagkaka-sleep paralysis, ang una mong galawin is paa or daliri or something. Basta mga extremities siya mo. talaga magkalaw. Mata lang talaga. Gano'n ako. Tapos tinitignan ko sana may magising sa kanila pero wala talaga. Nakakatakot. And then nandito na siya. Tapos titig-titigan na kami. Yung Weird na creepy, itsura. grabe. Yan yung pinaka-nakakatakot na. Yun yung sinasabi. Nakakatakot. Kinilabutan ako literal. Kaya nga naalala ko bigla yun kasi naalala ko yun. Tsaka yun din yung point ko kanina na, kasi ako suki na ako ng sleep paralysis, di ba? Nangyayari talaga yun na kita mo yung kwarto, Pops, kung saan ka nakahiga. Same. Di ba? Pero hindi ka makagalaw. Kaya sabi ko kanina, what if yung humihila ng paa doon sa may teacher's cup, hindi yun nangyayari sa panaginip niya. Totoo. Totoong nangyayari. Parang kung iisipin pala, wala same nung sa kanya. Nung sa kanya lang, pag-gising niya, nawala. Hindi, nawala din naman no? Naputo lang sumpa. Sino kayang sinipa nung dun sa 103? Oo nga. Para magising mo. O hinila yung paa kasi may nasipa talaga. Ba't mo ko sinipa? Ba't mo papagamit mo? Kung di ba? Weird na yun, di ba? Weird din yung na-experience ni Ayan. Sleep paralysis din. Ano nga ba yun, Ayan? Lapit ka ng konti, Ayan, para marinig ka sa camera. Baling sa akin kung nung time na yun. Wait lang Wait lang. Linawin namin na to kwentuhan na nakakatakot, hindi to hindi to retreat, hindi to recollection. Huwag ka na magpo. Okay na. Medyo horror yan eh. Basta ang ganun pa siya. Confession pala. Baling sa akin, hindi ako nasa kama ng time na na-experience ko yung sleep paralysis ko. Unang beses ko na experience yun, nasa biyahe ako ng Grab. Grab or Uber at that time. Before umuwi kasi ako sa bahay namin sa Tondo, papunta ng condo para kumuha ng damit tapos magdala ng labada.
ginagawa ko siya. Nag-rhyme pa, no? Pumunta ang tondo, tapos punta ang kondo, tapos kasama ko si Maria Kondo. Ginagawa ko yun kasi uwian ako ng linggo para, babiyahe ako ng madaling araw para mas mura yung pamasahe. So, yun, nagbe-book ako 3 a.m. That time, papuntang around Bandaluyong yung condo ko nun. Tapos, alam ko solo ako, hindi ako nagbo-book ng share before. Nung time na yun, bigla akong nagising dahil may sumisigaw sa likod ng kotse. Trunk? Sa likod, nasa harap ako eh. Sa backseat. Tapos, Malakas? sa likod, sumisigaw niya yung pangalan ko. Paano? Parang Sample. ayan, ganun, mabilis. Mabilis, parang katulad sa obsession parang ganun. Paano yung sa obsession? Hindi, ayun, tapos. Tapos, nagulat ako kasi pamilyar yung boses. So, pagdilat ko, nabigla ako na, bakit may tao sa likod ko? Tapos, ang una kong na-realize nun, hindi ako makagalaw. Mata ko lang yung gumagalaw. Tapos, nung time na yun, natakot ako kasi, hindi ko maintindihan kung nasa na kami nung kuya. Parang kakagising ko lang, tapos di ko alam kung nasa na kami banda. Tapos nung time na yun, meron akong napanood pa na balita dati na yung nilalason ka ng driver, parang paralyze ka o walang ka ng malay. So, yun yung pumasok sa isip ko. So, tinignan ko agad yung kamay ng driver kung may pinapahid ba siya sa aircon, kung nagtatakot ba siya ng ilong. Di naman. Tapos, nung time na yun, pinipilit ko pa rin lumingon kasi may sumisigaw nga sa likod. Paulit-ulit siya, sinisigaw niya yung pangalan ko. Tapos tinatry kong silipin, hindi makagalaw, mata ko lang yung nakakagalaw. Tapos hindi rin ako makapagsalita. Parang ganito lang ako, ginaganon ako. Tapos akala ng kuya. Gusto ko yung ganyan. Dapat pag nagkukwento ganyan. Akala ng kuya, parang na-stroke ako or something. Kasi napasandal na ako sa kanya na pinipilit kong magsalita. So, nagising ka na, syempre, tapos tinanong mo kung ano nangyari? Hindi ako makapagsalita. Parang pipi ko, gano'n lang ako. Tapos yung kuya napasandal na ako sa kanya. Tapos tinulak na, sabi niya, Sir, okay ka lang, sir. Tapos hindi pa rin ako makapagsalita nun. Until parang tinatry kong kumalma, nawala na kasi yung boses sa likod. Tapos nung nakagalaw ako, yung una ako nagalaw, kamay ko. Tapos sabi ko, sorry kuya, sabi ko, parang bangungot. Hindi ko parang yung sleep paralysis, parang tingin ko pa bangungot yun. Kasi hindi naman ako nagising eh. Pero the whole na time ng biyahe namin, hindi ako tumitingin sa likod. Hindi ko rin kasi sinabi sa kanya na may naririnig ako sumisigaw sa likod. Oo, baka matakot si Kuya. So nung time na yun, hinayaan ko munang ihatid niya ako. Tapos nung time na yun, sinabi ko kay kuya, akala ko, kuya, parang na ako. Stroke, ganun. Tapos sabi niya, sorry, sabi niya, baka puyat ka, ganyan. Syempre, madaling araw nga naman yun. Tapos sinabi niya lang sa akin, buti sir, sabi niya, parang nakakagalaw ka na kasi isip ko baka gusto niya akong dalhin sa hospital. So pagkatid niya sa akin, yung part na parang hindi ko makalimutan, iniisip ko pa din kung sino yung nasa likod ko. Lalo na nung pababa ako kasi kinakabahan ako baka may tao na talaga. Kailan mo isip ka, hindi man sinilip? Hindi ko sinilip, natakot ako talaga. Noong time na yun. Pero familiar yung boses. Kilala ko kung sino yung boses. Anong pangalan mo? Ayan. Hindi kaya baka may... Ayan. Baka may... Hindi. Kasi lang, di ba? Sa likod. Hindi, di ba? Ayan na. Mag-green light na. Baka naman yun. Baka guardian angel pala yun, ha? Kasi nga, nung dinouble check ko kasi yung booking ko nun, wala talaga akong kasabay. Dapat. So, hindi ko na sinabi sa kuya, pero nung pagbaba ako, nagmamadali ako, hindi ko natingnan yung likod. Tapos, parang, nung time na yun, nasundan pa ako ng isa pang sleep paralysis. Tapos, nung medyo ma-research kasi ako, research ko pa, ibig sabihin ng mga ganun pa nangyayari. Naginip ulit ako, witch naman. Ganun. Alin? Witch. Alin? Naginip. Witch eh. Sabi, nagpa-buffer yung utak ko. Napag-usapan na natin yung nung nakaraang nag-guesting ka eh. Which one eh. Ako nga pala nung witch, Green Witch, tapos napunta kay Wizard of Oz. Wizard of the Night. Okay, Tapos, So yun, parang interpretation ng panaginip ko, merong akong babaeng kinakatakutan. Pero parang siguro yung interpretation sa akin,
sobrang takot ko sa boss ko nung time na yun, na babae. So parang yung daw interpretation pag nanaginip ko ng witch, merong malupit sa'yo, parang gano'n. Oh my. Pero yung sleep paralysis mo, yung ni-research mo siya, yung tawag ng tawag sa'yo, sino yun? Like, paano, may na-research ka about it? Ex ko yun eh. Ex ko yun, pero So, ano yung sabi ng yun nga, research mo? ang sinasabi kasi, yung interpretation, isipin mo ano yung trato sa'yo ng tao ngayon yung time na kayo pa. So, sisigawan ka lagi. So, sinisigawan ka niya lagi. Ayan na daw. Ayan. Ay, Ayan naka, na daw. iba yung naisip ko. Kung ex mo yung nagsabi na, ayan na. Baka yun. Ayan na. Tapos mabilis na. Tapos si Ayan gumagano no. Kaya hindi siya makagalaw. Hindi siya makagalaw. Bagsak na siya. Oo. Kaya di ba hindi siya makagalaw? Ayun na. Kasi kahit sabihin yun, hindi rin ako makagalaw eh. Ayan na. Inosente po ako. Hindi ko po naiintindihan. Ano yung sinasabi ninyo? Lagyan ng question mark si Ate Web sa gano'n. Ano yun? So sa mga nanonood ng episode na to, itong episode na to, hindi siya katulad nung yung pure na takutan. May mga comments kasi na nagugustuhan nila yung mga episodes na para mga kaibigan na nagkukwentuhan ng nakakatakot. Pero syempre kapag nagkukwentuhan kayo kasama yung mga kabarkada nyo, hindi lang naman siya pure na takutan. May mga, syempre hindi nawawalan ng mga gago sa... Ay, hindi ako kasama doon. Kaya ka ganun lang yun. Oo, hindi pala ako. Tsaka tama yun, Paps. Tsaka para malinaw na rin sa mga bagong viewers. Yung mga first time na makakapanood dito. Di ba? Na ganun talaga yung Ganun format. ang branding ng Red Door Podcast. Kaya sa mga... Ayan na. Kaya dun sa mga magre-reklamo, ganito talaga yung format before pa. Pero syempre, yung mga episodes din naman na na pure na takot lang. So, if hindi nyo bet ang ganitong format, meron namang ibang mga content creators for you, di ba? Awat. You can always, Wala. kagaya ni Ate Beth. Sabi ko na nga ba eh. Hindi, joke pa lang. Kasi si Ate Beth, Ayan na. Remove na. hindi, medyo weird din yun kasi tae din yung pinag-uusapan sa mga live ko eh. Kahit takutan. Tae, gano'n. Pero kung gusto niyo ng mga horror na kwento na submitted din, si Ate Bebs, meron siyang every Monday yan eh, no? Grabe yung pag-promote talaga. Siyempre, every Monday meron siyang live na pwede mong panoorin. Pero siyempre, pag Sabado siya ka Friday, Sila. Tama. Same. Pero, baka nandun na din ako nun. Joke. Pinipilit ko pa din sila hanggang Ano? ngayon. Isama nyo na ako, isama nyo na ako dyan. Pinipilit ko sila. Okay, pilit nyo sila pilit nyo, comment. Abangan. Okay. Dito James, may conspiracy theory ba? Hindi ko alam. Parang wala. Okay. Wala pa ako nabasa. Okay, dahil wala, meron ka ba experience about sa sleep paralysis? Na-related sa sleep paralysis? Meron naman. Hindi ka kita, James. Meron. Then, yun yung time na parang under akong depression, tapos then nawala yung tatay ko. Then, yun. Nung mga time na yun, ang nangyari yun, mag-isa ba ako nun? Mag-isa lang ako sa kwarto nun. Para natulog kasi ako ng morning. Yung mga kapatid ko nag-college pa that time. So, mapasok. By the way, isang kwarto lang magkakapatid doon. So, nung may pasok sila, ako lang naiwan. Tapos, ang nangyari, ang alam ko, tulog ako. Tapos, dun sa panaginip ko, syempre, sanay yung matulog, patay ang ilaw eh. Pagdilim talaga. Tapos, nagulat ako, may kumakatok. Then, nung mga siguro 3 katok na nasunod-sunod, na asar ako, dumilat ako. Pag dilat ko, nagtaka ako hindi ako magalaw. Tapos, yung pintuan, biglang unti-unti bukas. Tapos, ulo ko lang yung nagagalaw ko. Parang nagalaw ko lang siyang isa para makita kung sino yung papasok dun sa pintuan. Tapos, nagulat ako. Habang bumubukas yung pintuan, may nakita akong silhouette na kulay puti. Pero hindi ko makita yung mukha. As in, alam ko siyang babae. Hugis babae siya. Tapos, syempre, dahil nasa pintuan siya, tapos nasa higaan ako,
yung sight na nakita ko agad, yung part ng paa niya, hindi na nakalapat dun sa sa sahig. So doon, parang alam ko na sa utak, ay multo. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo. Pero kaso, wala talaga akong hanggang sa unti-unti na lang lumalapit. Nung yuyuko na siya sa akin pag ganun, bigla ako nagising. Nagising ako, di kabado ako. Tapos yun na naman, may kumatok ulit. Pakpak. Tapos hindi. Paano ulit? Hindi ba tok-tok? Tok mali. Mali. Metal. Yero pa bito. Hindi, katsa. Pinto. Ano lang, sliding. So siya yung pinto niya sliding, hindi katsa lang. Sige. Tapos, so ibig sabihin, nung pumasok yung puti, sumaral din ulit. Ha? Hindi, nagising ako. Pagising ko, yun na, may kumatok ulit dun sa panaginip ko. Ano yung tunog? Pak! Grabe ako talaga yung soundboard. Pagbukas ng pinto, nagulat ako kasi akala ko, gising na ako. Bakit nangyayari ulit yung nakita ko? Umulit. Tapos, bukas ulit yung pinto, ganun same, pa rin entity nakita ko. Tapos malapit siya. Nung nakita ko siya, nagkakatitigan kami sa mukha. Mas clear na yung... Pero wala pa rin siyang face. Hindi ko naman parang blur, parang Japanese Naka-blur. Send mo ulit ako, hindi ko naiintindihan lahat ng yan. Ayun, unti-unti siya lumalapit hanggang sa, syempre nakaupo na ako, yumuko na siya sa akin, ganyan na namin ng mukha. Tapos nung pumikit ako, pag dilat ko, nagising na ako. Kaya pinapa ko muna yung sarili ko, tulog pa ba ako? Tapos nakalma na, siguro mga 5 seconds may kumatok ulit ng puti. Same pa rin. Ang akala ko, gising na ako, nasa reality na ako. Bumukas ulit yung pintuan. Unti-unti na naman siyang lumapit. Pero nakagalaw ka na. Hindi, nakastack pa, nakahiga ako. Pero Tapos nakahiga ako, nakaganyan ako. Higa ako. Tapos napahawa ko sa puso, yung bilis ng tigo. Tapos chinek ko kung nasa totoo na ba. Kinakapa pa ako, parang totoo na. Tapos nagulat na lang after 5 seconds, so na-feel na ako ng safe. Bigla na naman may kumatok. Yun Pero na. nakagalaw ka. Hindi na, nung umano siya, hindi na ako makagalaw. Hanggang sa nakaganyan na lang siya sa akin. Tapos gusto kong sumigaw, gusto kong maniwala. Hanggang sa dumating siya, kasi siya, BPO siya. Morning na nung mga, siguro mga 9 yan, no? Yun, doon ako nagising. Kasi parang gano'n niya, uy, binabangungot ka ba? Kasi umuungal na ako. Ay, grabe. Paano yung Hindi ka tatanungin natin. Kasi hindi niya alam Tulog siya nung Oo, hindi ka alam yung paano yung yun yung pinaka-weird na sa daming beses na binangungot ako, yun yung pinaka-weird kasi tatlong beses ako nung nagising. Yung sa pangatlo, kala ko totoo na kasi hindi pa rin At saka pala. umuulit yung takot mo Grabe. Parang nalakaw sa loop. Nung ginising ka niya, sinabi mo din kagad sa kanya. Oo, pinento ko. Kasi yun yung namin na pag pinapangungot, kwento kayo. Kasi parang may pamahin ka na. Anong Bakit? Ano pamahiin? yung pamay? Ewan ko, sabi lang nila, kailangan mo ba ikwento? Para hindi maulit, gano'n. Parang hindi magkatotoo. Para hindi mo Kasi diba makalimutan. minsan yung mga panaginip, foresight din natin siya sa mga pwede mangyaring Sa akin medyo iba yung take ko sa panaginip Minsan parang kung ano yung nasa subconscious mo. Parang feeling ko kung ano yung iniisip mo Paano lagi. yung sa kanya? Di ba yung witch? Ay, oo. Ayun. Yung kay Aya. Kay Aya, di ba yung yung Oo, yung witch, ex mo. yung ex Tapos, niya, yung paulit-ulit na sinisigaw niya. Pwedeng subconscious. Pero narinig yun na yung sabi-sabi. Hindi naman siya pamahiin, pero yung sabi-sabi na ang panaginip daw is kabaliktaran ng totoong mangyayari. For example, nanaginip ka ng may namatay, may ipapanganak na ba? Pag nanaginip ka ng may kinakasal, may ibuburo. Basta parang something laging kabaliktaran. Managinip ako, wala akong pera. Tapos nagkatotoo. Nakakawain ko. Yun yung nagkatotoo. Ikaw ang i-blame ko doon.
Sana maranasan ko maging broke, yung broke na broke talaga. Huwag na mo po. Inalabasan talaga. Gusto mo ha? Ibibigay sa niya. Nag-manifest. Sana mapangasawa ko ay ka-age ko or bata-bata para mapangasawa ko talaga ay yung mga nasa 70s na. Ay, alam na namin yan. Shoutout po kay Tito Seth. Ilang yung sarili. Joke lang po. May asawa po siya. Joke lang po. May boyfriend din po ako. Joke lang. Tito Sen. Ayan, ikaw dyan, meron ka bang sleep paralysis na experience? Marami. Actually, natatakot ako matulog pag mag-isa lang kasi Sama kitang may ba? dito. Hindi kasi pag nangyayari yun, pag every time na nangyayari yun, hindi talaga ako makagalaw. Ang nagagawa ko lang is sigaw. Kahit tanongin niyo yung wife. So nakakapagsalita ka during sleep paralysis? Oo. So, Paano? Ano sa... pero yung sigaw na wah, ganun, nasa malakas. Kahit yung in-laws ko sa kabilang kwarto nagigising. Pero di ba pag sleep paralysis, halimbawa, normally mata lang nagagalaw. Pero nagagalaw mata mo, pero tuloy-tuloy pa rin yung sleep paralysis. Sa'yo ba, pag sumigaw ka, tuloy-tuloy pa rin siya? Oo. Di ko, paano ba, sa panaginip ko, parang malakas na yung sigaw ko, sobrang malakas na. Pero feeling ko hindi naririnig ng mga katabi ko, gano'n. Gano'n siya, parang kulang pa. Kulang pala. Kasi alam ko na nangyayari yun nga, di ba, sabihin, una daw yung mga daliri sa, yun nga, sa paa, tapos sa kamay, gano'n. So, yun. Pero in real life, mahina talaga. Parang umul siya. Alam mo yung parang tumatakbo ka na, sobrang effort mo na, pero parang ang bagal mo parang. Gets. Ganun. Sorry, nasingit ko lang. May ganyan din akong moment na yung, di ba sabi ko nga suki ako ng sleep paralysis. Nagsalita ako or parang sumigaw ako. Tapos, yung the moment na yung counting gap nung gising ko, tsaka yung panaginip ko, pag gising ko, alam ko na sumigaw ako. Alam niyo, nagigets niyo yan, yung kwenta yun na parang, Pagsulog ka, nagsalita ba ako? Oo. pagod yung throat mo, parang gano'n. Hindi. Alam ko lang na nagsalita ako sa iso ko. Pag sa throat mo? Oh my God! Teka lang! Kasi like parang may soreness. May soreness kasi sumigaw eh. Hindi ako sore, pero parang gano'n. Sorry na. Sore na. Sore no. Ay, sorry. Anyways, ayun. Tapos yun, first experience ko yan, way back 2007, 2008. Since nung college ako, working student, aral, tapos sa gabi, tugtog sa mga bar, ganun. So one time, medyo lagare, na nakadalawang bar ako nun, medyo late na ako nakauwi. Then pagdating sa bahay, sa sofa na ako natulog, din na nakapunta sa kwarto. So ito, ang posisyon ko nun, natulog ako sa sofa. Tapos may narinig ako naglalakad, parang alam ko na papunta sa akin kasi medyo yung posisyon ng sofa is yung paa ko papunta dun sa pinto. Basta dun nanggagaling yung parang yapak or yung lakad. Then, yun na, siyempre, usual, pag nangyari yun, dumidilat ako para makita ko kung sino yung papalapit. Baka si mama or si papa gigisingin ako. So, yun. Kaso pagtingin ko, anino lang siya na sobrang tangkad. Tapos suminto siya sa harap ko. Tapos yun na, hindi na ako makagalaw. Tapos, yun, basta sumisigaw ako, ganyan. Kaso, kahit na anong effort ko, walang nakakarinig sa akin. So, yun na, nung papalapit siya sa akin, as in, parang katabi ko na siya, parang ganun, kay Tito Ian. Ganyan. Tapos, sobrang tangkad niya. Basta alam ko na, kahit na anong parang piglas ko or sigaw ko, parang wala nangyayari. Tapos hanggang sa, yun na siguro, may guardian angel tayo, ganyan. Bumukas yung, may bumukas na pinto. Parang, piling ko si Papa yun eh. Basta hindi ko na matandaan kung si Papa or si Mama. Tapos may narinig ako na nagmura. Nagmura. Ano yung mura? Putang ina mo, umalis ka dyan. Ganun. Tapos, nung nagmura siya, doon ako nagising. Tinignan ko, pag tingin ko si Papa pala.
Tapos nung parang binalik ko yung tingin ko dun sa matangkad na no? Parang bigla na lang siya inabsorb o parang nag-fade. Parang gano'n. Tapos bigla nawala. Tapos yun natumakbo na ako kay Papa. Sabi ko, pa, ano yun? Sabi na, may nakita ko, matangkad pa. Matangkad na, no? Tapos parang, feeling ko parang babang parang dadagan sa'yo. Sabi na, buti nakita mo nga. So parang hindi siya sleep paralysis, no? Kasi nakita no? Ako din eh. Ganda ang practice sa dulo. Tapos kinabukasan kinasa po ka ng borders na tabing bahay lang namin. Bila na nangyari sa'yo kagabi, sigaw ka ng sigaw. Tapos sabi ko, meron po kasi ganito ko yung nangyari. Tapos, ang kwento nila, matagal na pala akong sumisigaw. Akala nila kung ano na nangyari. Hindi lang naririnig ng mga parents ko. Ang tagal ka na yun, buti na si Papa. Tapos yun, simula ng tuloy-tuloy niya. Tapos ito pa yung madalas mangyari sa akin kahit hanggang ngayon. Lagi ko nakita yung sarili ko na tulog. As in, natutulog ako dito. Astral yun. Nakita ko sarili ko na nakahiga, nakatabi ko yung mga wife ko, yung mga anak ko. Tapos, nakita ko lang talaga yung sarili ko nakahiga. Siguro mga about 2 to 3 seconds, tapos bilang mawawala. Pero hindi na nagpakita ever yung matangkad na anino? Hindi na, pero napalitan siya. Humingi lang sa, di ko kaya ito. Yung mga normal na panaginip namin, parang may adventure na bilang gagala ka. Basta parang yung mga usual na panaginip lang. Tapos biglang merong babae din ito eh. Pero yung kita ko yung mukha niya, creepy, babae. Tapos parang, let's sabihin natin parang sada ko, ganun yung forma na mahaba buhok. Tapos, yun nga, parang papalapit din, ganun. Pero sa panaginip ko, parang namamasyal lang ako. Ganun, tapos paglingon ko, nandun siya. Tapos, siyempre ako, matatakot ako kasi siyempre nakakatakot yung nakita ko. So yun, kahit anong takbo ko, parang mabagal. Tapos siya, parang ang bilis niya, parang walang halos ginagawa. Yun, palagi ganun yung nangyayari, yung babae na. Tapos yun, pag maabutan na ako, yun, sisigaw na ako. Doon, pag sumigaw na ako, gigisingin na ako kagad ng wife ko. Di ko alam, pero effective hinihila ng edits ko or yung itlog ko. Pero effective nagigising ako. Ganda naman. Ang ganda naman. Hindi Promise. Hindi ko kailangan Kasi dati, tapos na lang mong trend, di ba? Dihila. Di ba dyan, nabanggit mo kanina na marami ka ng experience. Feeling ko hindi yun lahat legit. Bakit? Parang feeling ko way mo lang yun. Para gawin ng misis mo. Feeling ko paraan ka lang din. Alam niya eh. Ano yung technique? Ang nagpapastop sa mga multo is pagiging Sa fear. Sa fear. Sa fear, para hindi ka matakot. May Elia ka dapat. May Elia. So pag natatakot na siya nakaisip ng paraan. Oo. Dati legit, di ba? Na pag sleep paralysis ako, kailangan ko sumigaw. Parang hindi yata nagigising sa sa ganun lang, hinihila sa sa cowbell. Yun nga. Tapos, dumating yung panahon na hindi na ako sleep paralysis Oo, yun nga. So, gusto ko eh. Oo. Tapos yung kunwari niya, nililingon niya pa, Kailan na ba? Nakabukas pa ito para sa isigaw. Grabe. May innocence. May innocence. Pero yun nakakatakot yun Sobra. Yung twist, kasi nagtugma eh. No. So that, Hindi, tsaka nakita, di ba? pero normally nakakita yung dad mo? Oo, nakakita siya. Nakakita siya. Ano yung explanation niya? Ano yung nasabi niya na sabi niya sa akin, ano yung demonyo? yung pinahiga ko, tapos pinanong ko tubig, sabi niya, buti nagising ka, parang gano'n kasi parang malapit ka ng daganan parang yun nga, dadaganan ka, parang siguro yun, parang bangungot na hindi ka na makahinga. Gano'n, sabi niya. Tapos yun, minura niya, then
yun, marami akong naririnig na kwento din na parang kailangan murahin. Oo, totoo yan. Murahin. Oo. Kasi Parang paralysis. umalis Hindi, ka hindi. namin Sa kailangan. Parang ano. Narinig ko to na sa aswang to, na practice. Na parang kunwari, alam nyo na may aswang sa paligid. Parang ang ginagawa ng mga tao sa probinsya, tinatakot. Pambugaw. So pag may nakita, Oh. pukpok ka! Hindi. Yan na yung ano mo kasi. Yun na yun. Uy! Tugalin niyo yun! Wag! Sabihin niyo! Hindi, ano ko yun. Dagdag trabaho pa. Kaya nga. Kasalanan mo yan. Paano mo Check mo kung pang ilang seconds. 50. Pero yun nga, parang sinasabi na, Pero hindi ko makat yun. yun, ano ba yun? Uy, kilala kita, ginagano, tinatakot. Alam ko kung saan bahay nyo. Or parang, syempre, minsan, kung murahin mo na talaga. Takutin. Huwag mo iparamdam na kayo yung takot. So, parang- Nanakawan ko kayo. Oo, ganun. Kikidnapin ko yung buong pamilya mo. Yun. Mangingi ko ng ransom. Lalagyan ko ng asin ulam nyo. Betsin, lalagyan ko ng ransom. Papakainin ng garlic rice. Pero kung nag-iisip ka ng aswang, Sasagot ko. madali lang eh. Kung nag-iisip ka ng aswang, yung tipong kilala ko pamilya ko, sige, sino nga? Check ko lang. Actually, no. Tinanong ka pa ba? Eh di, parang matatakot ka din. Tangina, may aswang nga. Diba? Pero I have a question. I have a question. Guys, so, ano yung, ang mga sleep paralysis, what are they? Are they demons? Are they ghosts? What are they? Actually, pag-uusapan natin yung iniisip namin na explanation later after magkwento nung... Ay, sorry po. Hindi. Kasi may naisip na akong pwede kong isagot. Kasi napag-usapan natin yan sa mga previous na episodes. Tsaka maganda dito, wait lang RBF. Hindi pa ako tapos. Sorry. Kahit alam ko hindi ka pa tapos pero i-invalidate ko na lahat ng ibang sleep paralysis mo kasi alam ko yung iba ay para-paraan mo. Binukin mo kasi yung secret ng pampagising mo. Kaya sabi ko, ay hindi na totoo yung iba. Hindi rin kami makakapagbigay ng parang pinaka-exact na information about sleep paralysis. Pero abangan nyo yung isang episode namin kasi may collaboration kami with Wala, hindi talaga alam mo sino. yung dalawang doktor. Shit! Meron kami collaboration with Panic siya. Sabi ko, putik sino yun? Pero yun yan. May collaboration kami with another podcast sa The Pod Network, Kwentong Call Room. Ang balak namin gawin is ipa-explain sa kanila in medical terms kung ano yung mga na-experience natin. Na parang pwedeng i-explain. Actually, yung pinaplano natin is 2 parts. Yung parang first part is mga kwentong ospital or mga kwentong katatakutan na nangyari sa ospital, and then the next part is ano ba ang medical explanation sa mga bagay na para sa atin ay paranormal. Sa mga paranormal phenomena. Oo, for example, usog. Usog, balisawsaw, or kahit na yan, sleep paralysis, ano yung pinaka-medical na explanation nila. So, abangan niyo yung episode na yun. Balisaw-saw, hindi ba yun yung kapag naiihi ka Naiihi ka pero lagi. Oo. Balis. Hindi, sorry. Paranormal pa rin yun eh. Kasi anong explanation ng balisawsaw? Diabetes. Nag-i-exist ba talaga ang balisawsaw? UTI. Hindi eh. UTI. For example, di ba, sabi nila, kasi di ba ang paranormal, hindi naman siya about ghost and ano lang eh. Di ba? Pag may isang phenomena na hindi kayang i-explain, di ba? It's out of the norm. Yan, Basically. paranormal. So, ang balisawsaw, tinuturing ko rin siyang Talaga ba? paranormal. Pero ano ba inisip It's ng a ibang tao symptom. sa balisaw? Hindi, bakit? Parang, ang balisawsaw ba nag-i-exist sa Amerika? I think yes. They just have another Ang pasma ba nag-i-exist sa Amerika? Oo. Pasmahin. Really? Past mother tawag. Diba? Hindi, Ang pasma. At least yung... Meron, sweaty hands. Hindi. Iba yung pasma na sinasabi pa na bawal kang Oo. maligo pag may ginawa kang mabigat. Pero ang Kasi si Eminem sinabi yun eh. Hands are sweaty. di ba? Pero yung mga basketball player, naliligo sila kahit After. tapos ng basketball. Nakita mo yun? Ang sinasabi mo, kasi ang pasma na term, yun yung pagiging
Basa-basa na yung... Pasmado na yan. Di ba? Pag nakapitan ka ng classmate mo na basa, uy, pasmado ka. Yan. Yun yung nag-effect. Pero para maiwasan kasi yun, meron pang tinatawag na pasma na huwag kang maghuhugas after ng gumawa ka na. ng activity, physical activity. Correct. Meron nga. Kahit nga tapos ka na maglaba, bawal ka pa rin maghugas eh. Kasi mabigat na trabaho yun eh. Tapos Ang binasay mo. Yung mga pwede rin i-incorporate yung mga superstitions dun sa guesting. Question, anong specialization ng mga guests nyo? If I may ask. Ano nga ba yung name ni Doktora? Basta kasi sila eh. Couple ba sila? Hindi. Friends sila, di ba? Basta yung isa, nakalimutan ko yung sobrang... Basta abangan nyo yan. Bobo ko sa name, pero yung isa alam ko, endocrinology yung isa. Balisaw-saw. Sakto yun sa kanya. Oo. Kasi di ba, pag-usapan natin ang kaunti balisaw-saw. Huwag kang uupo sa isang mainit na semento kasi baka magkabalisaw-saw na. Di ba? Ano yun? Ano sa medical yun? Kasi hindi naman nag-exist sa Amerika totoo ba yun yung eh. kapag matataoy ka kapag kunwari upo ka sa mainit din na Kasi di ba sabi nila ganun? Ang narinig ko lang before is yung balisaw-saw na huwag kang uupo sa mainit na semento kasi magkakabalisaw-saw ka. Meron pa, kapag natulog ka ng basa yung buhok mo, mababaliw ka. May medical bang doon? Explanation. Yung sa pasma din pala, Paps, sinasabihan ako lagi dati na after manood ng TV ng matagal, huwag daw maghihilamos. Ay, we. Sa mata din daw. Pwede naman. Oo. Kaya naman explain. May regla, bawal dumaligo. Oo, yan. So, Tuwing, ayun. Pag may regla, bawal maligo. Ay, oo nga. Diba sabi mababaliw daw. Tsaka tuwing mahal na araw. Bawal daw maligo kasi patay ang juice. sa 2. Okay. Kaya abangan nyo yung episode na yun kasi Yes. magiging full of knowledge. Yan. So, Going back. RB, ikaw. Ang meron haba ka ng bang segue natin doon, grabe. Purong ka dito, hindi kita si RB. Yung mga experience ko, puro medyo common lang. Yung nadadaganan, hindi nakakahinga, gano'n. Pero ang pinaka-memorable sa akin is yung narinig ko yung nanay ko. So, onting backstory lang. Yung nanay ko kasi, medyo strict siya sa tulog namin. Gusto niya on time. Kunyari, 9, dapat tulog na gano'n. Tapos gising na maaga. So, until nung naging adult. Actually, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pero, Gagyan mo oras na. Tulog ka na. pero nasanay naman sila na nagpubet talaga ako. Then, balik tayo sa experience ko. Narinig ko siya. Tinawag niya ako, RB. Yung, basta malapit siya sa tenga ko. Tapos, dumilat ako. Nakita ko, nasa kwarto pa rin ako. Tapos, biglang sumunod siya. Sumunod na sinabi niya, gumising ka na. Gumising ka na. Yung boses niya parang medyo... malumanay? Yung... Galit? Galit na parang... Paano yung galit? Gumising ka na! Dito na ako! Grabe yung boses ko parang na doon. Kasi sagad Ako na yung mga sleep paralysis din yung mama yung gabi. Parang hindi Tapos naririnig ko siya dito, malapit sa tenga ko. Tapos, pag sunod na sinabi ng gumising ka na, parang yung surround sound, yung gumaganon. Kung ba nag-HD yun? Gumaganon siya. Hindi pala yun. Parang palipat-lipat siya ng ganon. Tapos malapit sa tenga ko, pero wala akong naririnig. Hindi rin ako makagalaw nun. Tapos nung time na yun, mag-isa lang kasi sa bahay. Wala akong wala sila doon. So, nasa isip ko lang, hindi totoo to. Parang nakailang ganun ako. Tapos sinatry mo rin gumalaw? Tinatry ko. Ang una kong ginawa is yung sa paa, yung kamay. Yung daliri sa paa, ginalaw ko. Tapos habang iniisip ko na, hindi totoo to. Tapos eventually, ayun na, umuwi naman siya. Na-imagine ko si Andre Brillante sa'yo doon yung, hindi to totoo! Hindi to totoo! Diba? Ganun siya na. So, nakuha ko na nila. Ayun lang naman. So, yung iba kasi, medyo common yung may dumadagan. Pero yung meron pa old isa hack na... syndrome, gano'n. Yung Mala old hack syndrome. Batiban. Parang meron pa isa na kala ko may dumagaan sa akin, tapos hindi ako makahinga. Tapos parang pinipilit kong magising talaga. Tapos pagkagising ko, nakaano lang pala ako, nakataklob yung unan ko sa mukha ko. Kaya pala hindi ako makahinga. Pero,
lumabas siya in the form of sleep paralysis. Kaya parang may nakita, hindi naman nakita, pero feel ko lang na may dumadagan sa sa chest ko. Pero buti, siguro kung hindi mo na-feel yun sa panaginip Yun mo, nga eh. hindi ka mabubuhay. Baka patay ka na. Defense Buti na mechanism lang. din eh. Kasi yun nga. Baka sinave ka. Kasi nga, di ba, parang may napag-usapan tayo about sa sleep paralysis na reaction siya ng katawan mo para aware kasi yung katawan mo na may something na mali. So, nagsisend siya ng signal sa brain na para gumawa siya ng way para magising ka. So, ang isa sa mga way nun is bigyan ka ng nakakatakot na image That's so para magising ka. Kasi alam ng katawan mo na may something na mali eh. Oo. Tuwing kailan ka ba nagkakaroon ng sleep paralysis? Pagod. Pagod, Puyat. puyat, busog. Kasi hindi magiging tama yung sleep mo. Ang gagawin ng magsisend ng signal sa brain mo para magising ka. Kaso ang problem kasi, hindi ka nakakagalaw. Kasi nga, usually. Oo. Ganito kasi yan, ang scientific na niyan is, merong isang enzyme na nire-release ang katawan na hindi ko alam yung tawag at hindi ko rin alam yung process talaga. Yun lang, sinabi ko lang. Hindi, pero Parang nasa between, ayaw nagkakaroon ng sleep paralysis dahil daw nasa between yung consciousness mo sa waking state. Sa waking state. Kasi di ba from REM ka, naka-deep sleep ka. Tapos mas naunang nagigising yung utak mo kaysa dun sa katawan mo. So ngayon yung utak mo, awake na siya sa reality, pero yung may part sa'yo na nandun pa rin, yung katawan mo is nasa REM state pa. So dun siya yung mga nakikita mo habang gising ka is part nung nandun ka, yung mga makikita sa deep sleep, sa REM. Kasi nga, di ba kaya nga dapat magdasal ka after sleep paralysis. Kasi during REM, losing my religion. Tama. Yo. Losing my religion. Masyado Kaya pang bata hindi si ako Divin Santa. Hindi, kasi may kanta. Explanation na yun. Meron kasing kanta na Losing My Religion. Anong kanta yun? REM yung banda na to. Paano? Paano yung kanta? Paano yung kanta? Di ba? Pero hindi, ito, related to sa sinabi mo na stuck siya in between waking and sleep cycle. Kasi nga, yung katawan natin, nagre-release siya ng yung katulad na sinasabi ko kanina, na nagre-release siya ng parang something na hindi ko alam kung hormone, kung enzyme siya, na para iwasan yung katawan natin na gumagalaw habang tulog. Tama. So, kasi di ba kung gumagalaw tayo ng tulog, parang delikado. So, ang mangyayari, itong hormone or enzyme na to, hindi ko alam kung ano, is yun yung nagpuput sa katawan natin into a state na hindi siya gagalaw. Ngayon ang nangyayari, parang minsan hindi nag-a-align yung stars. Hindi nag-ano yung processes ng katawan. So, nagising ka consciously, pero yung enzyme or hormone na yun is active pa sa katawan mo. So, parang feeling ko, ganun yung nangyayari. At malalaman natin yon doon sa susunod nyong episode na may i-guess. Hindi, actually cancel na kasi parang na-explain na namin. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Pala talaga yun eh. Okay, very interesting. So, Kaya ko lang nalaman. meron pa ba yun na yun? Enzyme. Ayun na yun. Ang nakakita yung tawag doon, REM atonia. Nabi ka. Ano? REM atonia. REM atonia. Process yun para mag-lock yung katawan mo habang tulog ka. Para hindi ka masaktan habang tulog ka. Maglala. So, pag na-sleep paralysis ka, minsan nagigising agad yung isip mo pero nakalock pa rin yung katawan mo. Kaya hindi ka Hindi gumana yung face unlock gagi. Kaya pala tinawag ka pa rin ng ex mo. Ayan na. Kasi ayaw pa kawalan yung sakit eh. Paano yung yung nga naginip ka na sa CR ka umiihi ka, kaso pag-isip mo basa na yung kama mo. Pag-uusapan natin yung susunod. Tatanungin din natin yung kina Doc. Wet dreams. Ay, pang wet dreams. Ang wet dreams is like kapag bogli ka sa utak mo, tapos... Mahelya ka. Nanaginip ka naman So, anong tawag doon kapag nawiwiwi? May sakit ka lang sa bladder. Bladder problem. Hindi naman. Wet Dreams 2.0. Pero minsan Pops ang... Wet the bed ang tawag eh. Chris Brown. minsan Pops yung wet dreams na incorporate sa incubus succubus yun Ayun. Di ba? Really? Kasi maraming biktima ng incubus succubus na nag-wet dreams sila pagising nila. Ang daming...
Ang daming nag-send sa akin ng mga kwento na ganyan yung mga incubus. Kaya nga- Tapos, ang delikado, ano ko lang, ang nakakatakot lang is nagkakapasa talaga sila in real life. Sa mga private Sa mga- parts sila? Hindi naman sa private parts, pero kasi may times na syempre kailangan silang i-pin down, di ba? Sa panaginip. Pero kapag gising nila, meron silang merong pasa dito or like may hand mark sa paa, ganun. At masakit ang ari. May kwento dyan, di ba? Ako ba nagkwento nun? Nung ano? Parang, hindi ko alam kung Reddit story din. Yeah. Na meron pala talagang... Incubus. Hindi. Ay, Paps, yung sa... Pelikula to. Pelikula ba Ni yun? Isa Calzado. Bliss. Bliss. Bliss ni Isa Calzado to. Bliss. Bliss. Bilis sa utak nyo. Ayun na kayo, Bliss. Kaya nga sabi ang Bliss di ba? Yung sana yung ano mo. Parang showtime pala tayo dito. Mabilis. Napapressure na. Pero feeling ko, hindi ko maalala yung Reddit story, pero parang similar kasi yan dun sa Bliss ni Isa Calzado. Pero Paps, naalala ko yung kwento. Ito yung pinapainom nila yung yan. babae nung ng parang moonshine. Pero habang pinapainom siya, may Ay! Naalala ko na. Oo. Sige, ikwento mo nga para alam din niya. Ate Bebs. Pag-uusapan namin yan sa susunod na episode. Medyo, limot ko na yung details, but for now, after to doon sa may dalawang doktor. But for now, si Gerard for sure may updates niyo para. Which means babalik pala ako. Oy! Segue pa ng ano. So, sa akin, sleep paralysis, dalawang pinaka naalala ko na sleep paralysis and none of them parang involve the old dog syndrome. Pero meron akong super bata pa ako nito. Ang dream, nananaginip ako in the first place. So parang hindi siya sleep paralysis nagsisimula. So sa dream, hinahabol ako ng isang parang mala Jack Skellington na frame pero walang muka. Tapos for some reason, alam ko kung bakit niya ako hinahabol. And yun yung ang gusto niya is kunin yung mukha ko. Grabe pare. Bata pa ako na Face card din. Face card pala. So, syempre ako, tatakbo ako. Pag naabot niya ako, doon ako biglang hindi na makagalaw. Ay. Doon na ako parang mapupunta na ako sa ano ko na hindi ko na magalaw kahit anong. Even yung eyes mo. Oo, wala. Naka-freeze lang ako. Tapos until may gigising sa akin na kasama namin sa bahay. So, yun yung ano ko ng bata pa. Recurring yun, ha? Every now Kailan and to then. naalala mo kung kailang buwan yan? Feeling ko mga November yan eh. Hindi, ano siya eh. Kasi Nightmare Before Christmas yan eh. Jack Skellington, di ba? Mid-year siya. First time ko siya na-experience. Umuwi kami sa Cebu ng family ko. So akala ko nun parang bata, pagod, gano'n mo yun. So bata ka. Ano pa ako nito? Mga preteen. Bago pa ako. Kakanin ko pretty pa ako dito. Kaya pala kinuha ako yung mukha ko. Tapos nangyari siya after a few weeks pag-uwi namin, nakauwi namin syempre. Nangyari ulit siya. Then after ilang months, nangyari. Same. Oo, same. Si Jack Skellington ba rin? Oo, nahabol niya lang ako. Pero, nanonood ka na nito ng Nightmare Before Christmas pa? Hindi, wala. Ano ko lang siya, associate ko lang siya. Nung nakita mo na? Oo, nung nakita ko na si Jack Skellington. Siya pala yun. Pero hindi siya, kasi hindi naman sila same ng damit. Hindi naman na nakasuit. Iniisip ko kasi, paano kung nagmamanifest lang yung napapanood niya lagi? Pero hindi eh. Pero Bata pa siya, hindi pa dapat exist na Yung Nightmare Before Christmas na palabas. Matanda na ako, nag-exist na. mali yun ah. Grabe. So yun nga. Ang daming kwento tungkol sa sleep paralysis na Pero, Ano? Ha? Kaya ba? Sige. Yung naman, nakakatakot nyo na paranormal experience. Hindi na to related sa sleep paralysis. Masasabi nyo pinaka nakakatakot talaga. Micah. Nag-iisip pa ako, wala. Parang wala naman. Wala. Sige, babalikan ka namin. Ako, hindi ko alam kung paranormal masasabi to. Pero hindi ko to experience. Share ko lang yung sa kapatid ko. Nung bata kasi siya,
di ba, may third eye kasi siya. Pero di ba common sa mga may third eye nakakakita ng multo. Pero yung sa kanya, nabother na yung parents ko to the point na dinala na siya sa albularyo para ipa-close kasi ano na siya, predict na may mamamatay. Ay! 2 beses. Ay! Yung una, bata mo siya noon, kasi di ba nung mga bata pa kami, yung mga, uso pa yung may raffle na, yung mga, kunwari yung instant noodles, ilalagay sa sobre, tapos ihuhulog sa ganun. So yung mama ko, and then yung best friend niya, naninang ng kapatid ko na yun, is nagagawa sila ng sobre para mag-raffle. So, nagaganon sila, tapos yung ninang niya, gumaganon. Tapos sabi ni mama, si mama, hindi na papansin, so nagagawa sila ngayon, sulat-sulat sila. Tapos sabi nung kapatid ko, Ninang, gusto mo hilutin ko yung ulo mo. Sabi niya, sige nga, nang may ano ka naman. Tapos di pumunta siya sa likod, hilutin niya. Bata pa siya nun, sabi niya, alam mo ba Ninang, mamamatay ka na? Ay! Sabi niya ganon. Tapos sabi ng ninang niya, ay Carol, di magandang biro yan ha. Sabi niya, hindi mamamatay ka na. Tapos sabi nung mama ko, ay, di yan bawi mo yan, di yan maganda. Ilang taon siya niyan? Mga ano siya nun, parang kinder. Ah, ang bata. Kinder? So, sabi nung kapatid ko, ayokong bawiin. Tumakbo siya sa bahay. Tapos, yung mama ko sumunod kasi papadalitan siya. Tapos yung ninang niya sumunod din, tapos parang pinapabawi, umiiyak na siya. To the point na umiiyak na siya, ayaw niyang bawiin kasi totoo daw. Oh my God. Totoo daw na mamamatay na niya. Nakita ko mamamatay na siya. So umiiyak siya. Umiiyak siya na umiiyak. Tapos then after siguro a week or more than a week, namatay yung ninang niya. Oh my God. At Anong reason? Ulcer. Bigla na lang sumigaw siya na, di ko na kaya. And then, tinapos sa ospital. Tapos siguro nag-stay doon din namatay. Akala ko something sa head. Akala ko may aneurysm or gano'n. Sorry in advance. Akala ko naman dahil sa noodles. Di ba sabi nila sumasali daw sa rapol? Baka nakarami na ng noodles. Hindi di ba? Baka nakarami na ng entries eh. Kaya naka-ulcer. Grabe ang bubo ko. Pero sabi mo, twice. Ano yung isa? Yung pangalawa naman, sa lolo ko naman. So parang nangungupahan kami nun sa Karangalan Gate 1. And then may isang puno doon na malaki. Tapos siyempre nangungupahan kami. Tapos sabi niya sa papa ko, Pa, putulin natin yung puno na yan. Malas yan, may mamamatay. Tapos sabi ni papa, hindi natin pwedeng ipaputol yan kasi nangungupahan lang tayo, hindi naman atin yan. Sabi niya, basta putulin natin yan kasi malas talaga yan, may mamamatay. Tapos pinipilit niya, and then, syempre, matanda na yung puno, matagal na yun, and nangupahan lang kami. Hindi namin pinaputol. Siguro mga a week and yun din. Namatay naman yung lolo. Grabe. Yun yung parang yung pumutok na ugat sa... Aneurysm. Ano yung bata? Kinder pa rin yan? O medyo... Parang sa grade school na. Grade school na. Aware na siya sa abilities niya nun. Hindi, bata lang talaga. Parang random na lang siya. Kasi ano masasabi, doon na natakot na sila papa na hindi na magandang hindi na siya magandang parang power or Hindi na siya maganda. Tapos natatakot na sila kasi baka mamaya kasi di ba nakikita niya, baka hindi niya kayanin habang tumatanda siya. So dinala siya sa albularyo and then sabi ng albularyo, bakit niyo ipapasara to? Maganda nga tong ability na to na pero para sa parents ko, hindi siya maganda na. Especially for the kid. Traumatic yan Alam mo, minaisip So, napasara nila. Sorry. Oo, napasara naman. Pero nakakakita pa rin siya. Pero hindi na siya nakaka-predict ng mga ganun. Okay, that's good. Pero paano, Pops, kung hindi siya prediction? Paano kung other way round? Diba? Parang imbis na gift siya, curse siya na hindi niya naman talaga nakikita. Ang nangyayari, Pag sinasabi niya. So, ano doon sa dalawa? Kasi bakit niya biglang masasabi? Hindi yun nga eh. Walang reason Wala kasi rin para naman siyang galit sabihin dun niya. sa mga... Hindi yun nga eh. Kasi bata pa siya. 5 years old pa lang siya noon, di ba? Ignorance. Question. Di ba sabi nung namatay yung lolo nyo, Putulin yung puno. Hindi nyo pina-check kung may something dun sa puno? Hindi. Hindi na. Hindi na namin. Namatay, anong kinamatay? Ano yung pumutok na... Ugat. Ugat na. Korean? Ugat na. Korean ba? Puno. Bakit? Anyong reason?
Patay na yung tao. Patay na yung dalawang tao. Ang ginaganyan mo. Ako nang bahala. Okay. Pirma sa kontrata. Lalagay sa pirma sa kontrata. Bawal. Bawal lang ganito. Oo, madami na mga terms. Recently, Paps, di ba pinag-uusapan natin yung mga topic-topic? Oo. Yan. Ito recent lang nangyari, di ba? Na parang... Bago may kayo nangyari. dumating dito? Oo, bago kami dumating Kasi dito. ito lang. Ito lang. Alam na nila yung kwento, pero share lang namin sa inyo. Kasi dati, di ba lagi natin pinag-uusapan yung mga topic-topic? So parang kaming dalawa, lagi namin din nasasabi na baka pag sa atin ginawa, marirealize ba natin pag tinapik tayo? Oo. Ganyan. Di ba ako, tinapik nga kita eh. Ako lagi ko kayong tinatapik. Pero wala naman sigurong Tapik. intention eh, di ba? Walang intention. Pero, na-experience namin to sa isang stopover namin before pumunta dito na nabanggit na, makikita nyo naman sa vlog. Pero, ayun nga, may isang stopover na nagkukwentuhan kami. Tapos may isang nagbibenta ng mani na parang lumapit sa amin, gumit na talaga. Tapos yung parang ginunon ako. Tapos, nag-offer ng mani. Sabi ko, hindi na po. Tapos, umalis. Hindi mo tinapik pabalik? Hindi. Kasi ang nasa isip ko, topic lang dapat yung binabalik. So, sinabi ko kay James, sabi ko, James, nakita mo nung nabunggo ako, sabi ko, naisip ko agad kung topic ba yun. Tapos, since hindi naman, di na tumapik. Pero, aware na ako dun sa mga Tapos, instance. Oo. Tapos bigla ako na-shock. Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, nakalimutan mo na ba yung mga kwento ko na ito pa yung exact na kwento ko sa episode natin na ilang beses na rin natin napag-usapan na bago ko pa narinig yung topic na yun, bago pa naging mainstream yan, meron na akong alam na kwento na mga tao sa na mga indigenous people, pa kayo pag-aasabi ko eh, na tuwing may fiesta or tuwing may kainan, bumababa sila, di ba? Bumababa sila ng bundok para kumain. Tapos yung mga tao, pinapakain naman sila. Pero pag may hindi sila natipuhan doon, sinasagi nila. Parang pasiko or pasagi. Tapos, ang mangyayari doon, mababali sila or mauusog, ganyan. Tapos, nung sinabi ko yun sa'yo, ano yung nag-reaction mo na? Sabi ko, hala, hindi ko na balik. Tapos, tinry namin hanapin. Wala na siya. Nawala bigla. Oh my God. Wala na siya. Pero nakabili ka doon eh, sa kanya, no? Natikman ko yung manini. Masarap na. Natikman mo yung Natikman mo yung mani na Natikman yung tinapik-tapik. I mean, no. Ano nang tatapik? Dapat tinapik mo pabalik yung mani. Hindi yung mani niya. Yung mani na binibenta. Ganun lang. Tinignan mo lang kung mainit o hindi. Maalat. Mahal ko mainit. Alam mo ba't maalat? Marami nang tumapik dun eh. Tama yan. First time over, yun yung nag-CR tayo, di ba? Correct. May napansin din ako dyan yung sa binilan namin ng yung tinatambayan natin, yung may mga chicherya doon, pinapay. Bumili si Mrs. ng Vicat. Sorry. Okay lang. Chicherya, gano'n. Okay lang yun, no? Vicat. So, nung nasa bus na kami, di binuksan ko, kinakain. Pinakita ko pa ngayon, parang di ba? Vintage. Oy, vintage na, di ba? Pinakita ko, di ba? Vintage puro aligabok. Tapos, sino man nagsabi nun na, hindi kasi Ako. Kasi parang maubsok. Oo, pag dumadating yung mga bus na alingabukan. So, while kinakain ko, randomly lang, na-check ko yung expiration date. Puta, expired na. 1 month. Actually, pag isang buwan okay pa yun. Okay pa. Kasi ang pagkain is adjusted Hindi, yan. lapas na isang buwan. Oo. May 6 eh. Hindi, oo. Actually, 6 months pa nga. 6 months. 6 months. Tatandaan nyo na ang pagkain, ang expiration date ng pagkain is laging adjusted yan ng 6 months. Ang gamot 3 months. At saka iba pa ang best before Best before sa expiry. sa expiration date. So, best before, para siyang Better yung quality. okay, yun yung best quality nung product na yun. After nun, medyo hindi na siya kasing sarap nung Or kasing effective. Pero, ano pa siya, pwede pa kainin. Correct. Tatandaan Ang nyo yan. expired, Yun yung kailangan nyo i-apply yung adjustment. 6 months sa pagkain, 3 months sa gamot. Grabe, nakakatakot yan. Joke lang kasi horror tayo dito. Oo nga, nakakatakot. Anyways, speaking of nakakatakot, ano yung
nangyari after kang sagiin? Ayan, after nun, wala pang nangyari. Pero Paps, medyo may naiisip ako ngayon pero itutuloy ko muna yung kwento. Kasi, na-related dun sa sinabi ni ano. Ang dami kasi sego. Oo. Pero yun nga, pagdating namin dito sa Baguio, wala pa akong anything na nararamdaman. Pero pagdating namin sa SM, parang kumain na ba tayo nun? Ng kahit ano, sa SM. Wala pa di ba? Kasi dito tayo kakain. Pagdating dun, sumama yung pakiramdam ko. Parang sumakit yung tiyan ko na parang, ano ba yung kinain? Tinanong ko kagad siya kung ano yung kinain ko. Tapos, sabi niya, pareha naman tayo ng lahat ng kinain simula kanina. So, ibig sabihin, may kinain kami na sushi na from the night pa nung ano. Inisip ko baka yun, sumama yung tiyan ko. Pero siya hindi sumama yung tiyan. Sa aming dalawa, mas sensitive yung tiyan niya. So parang hindi pwede na sumama yung tiyan ko. Tapos sa kanya okay lang. So, ayun, napaisip ako na parang, nabanggit ko na ba nung time na yun na, Pops, ito ata yung na ano ako, natapik ako. Oo. Napag-usapan natin sa na, Pops. Oo. Pagdating ko sa CR, ayun, parang nalabas ko na. Pero grabe, tubig na tubig talaga yung ano eh. Na parang may diarrhea ako na parang ano, hindi naman siya green, hindi siya matcha. Tanong ko lang, pagdating dito, yung ng tubig dyan sa alis. Hindi. May dala akong ano mineral water. Kasi sige. Hindi, go. Sige lang, okay lang. Kasi kumain loob. Wala sa inyong dalawa. Pasensya na kayo, wala sa inyong Ano ba yung ano? Kasi kaya ako natanong kasi may ilan kaming uminom dyan na sumama yung tiyan. Tinanong ko baka dahil doon. Hindi din ako ano. So alam niyo na yung reason kung ba't di ako nagtutubig. Nakita niyo na ako may pinasok na tubig, di ba, Never pa? Mineral lang din talaga siya. So yun. Pero kapag sa pag tinapik, pwedeng wala lang reason, ikaw lang yung naging biktima kasi trip lang nila, gano'n? Nayabangan. Or meron ba silang Inggit, number 1 inggit. Nayabangan. Pwedeng nabangan. Nayabangan. Di ba, pero may sabi sila na pwede daw na feeling mo malas ka. Tatapikin mo yung tao para mapasa yung malas. Like, feeling mo, parang buong araw na to, puro bad yung nangyayari sa'yo. Then, itatapik mo daw sa tao para sa kanya naman napunta. Meron namang topic na kukunin yung swerte. Oo, may ganun. Yun yung nangyari kay Vice. Yun nga yung mention ko kasi pinatapik din niya pabalik eh. Si Vice ginaganon din niya. Alam mo bakit? Kasi vice versa yung gusto niya. Kaya balikan niya. Nag-gets ko yun. Gusto ko yun, tinitingnan na ako kagad eh. Gets ko siya. gusto niyang alam mo na. Vice versa. Meron din yung sa ibang bansa yung sinasabi nila yung destiny swap. Destiny swap. Pag natapik, Kala ko yung tatapik sa'yo, parang yung destiny niya. Sa kita niya yung mga tao magagandang destiny. So what did they do? Tapos Tapos magsuswap sila ng destiny. Kung ikaw, kung yung tumapik, malas yung destiny niya, mapupunta yun dun sa tinapik. Sige. Tapos grabe, tatapikin ko na lahat ng mga yaman. May gusto sana ako ikwento about sa may destiny swap. Yung ano yan Pero hindi na, wag na tayo pag-usapan. Yung kay Vice ba na ano? Na ano ba ni Vice yun? May sagot ba siya doon? Kasi hindi niya pinansin. Marami doon, di ba? Hindi niya na pinansin. Pero tinatapik niya pabalik eh. Pero kasi may video nga na lumabas na after may mga nang bash doon sa tumatapik doon sa video. Parang sinabi na may sakit. Oo. Kasi parang madaling na-judge yung babae kasi ang weird daw ng itsura. Ay, grabe naman. Baka naman din, mabilis lang nahusgo yung mga tao. Yun nga. Hindi naman talaga tinatapik. May mga tao kasi mahilig ko, ganun lang talaga. Hindi, yung kanya kasi... Lalo na una yung tapik bago yung kwento. Oo, yung ganun. Yung kanya kasi yung hawak kay Vice yung sa ilalim na gano'n na may papayad ng gano'n. Tapos, alam mo yun na parang... Himas na yun. Oo, hindi. Topic una, tapos may gano'n, hinihila ng po. Kinukuha niya. May mga ganong tao naman kasi na parang, alam mo yun, yung mga... Touchy! Touchy, di ba? Parang yung nangyari kay Ian, na touchy. Natapik, tapos touchy na lumabas. Tuloy ako, feeling ko mami-misinterpret na ako ng mga tao kasi sobrang touchy ko din na tao. Kasi ako ganyan sa kanila. Binabalik na sa'yo, no? Ay, wag.
Parang swerte niyo sa akin. Wala eh. Joke lang. Ano yung iniisip mo na ano? Sabi mo, pero may naisip ako. May naisip ako ngayon. Kasi, yung pinaka-difference lang nung araw na yun, after niya sabihin to is, bumili ako ng chicheria na hindi ka kumain. Yung Mr. Chips. Mr. Chips! Sabi ko sa'yo! Tapos, same na tindahan nung binilan ng... Oo. Kaya parang nag-digso moment sa akin. Vintage na rin yung nabili mo? Oo, yung sa akin, lumagpas ng 6 months. Pwede. Oo, pwede. Hindi mo na-check. Hindi ko na na-check. Hinusgahan natin si ate nagbebenta ng mani. Pero pwede pa rin. Kasi hindi ko naman na-check yung Lalaki. Ay, kuya pala. Wala pa siyang mani. Mali, di kuya. Ni kuya. Pero may ano lang ako na, kasi di ba sabi niya, yung parang napapasa yung malas. Napansin ko kasi yung money vendor na yun, parang puno pa yung balde. Tapos after nung parang nasaging City to Ian, nakabenta siya sa kanila, di ba? Dalawa pa yun. So, nauna muna yung sagi pala bago ka bumili? Nauna kasi nasa baba na kayo, di ba? Hindi kami umaba. Hindi kami umaba. Ay, bumili ako ng swerte mo. Baka, kasi Nakabenta siya diba, agad. may kasabihan na masikan, sa Kapampangan, masikan ka buwan naman. Yung buwan naman, malakas yung Sa mama ko. swerte mo sa business. So baka ikaw, nakita niya swerte ka, ginanong ka niya para makabenta siya naman eh. Kaya pala naubos pera ko ngayon. Ayun. Magastos. Ikaw na may unang bumili. Ano yun? Buena Manica. Pwede pa. Kasi, ano ba yung binili mo? Buena Manica. Ano yun? Parang yung nangyari sa inyo kanina. Parang yung nangyari sa inyo kanina, di ba? Nung kwento rin yung kumain kayo sa laparan, parang biglang dumagsa yung tao. Iba naman yan. Pag-uusapan. Ano yung sasabihin mo? Eh, naalala ko kasi may nag-comment na sabi niya, every time na, simula lang nag-follow siya sa inyo, and parang nakita niya na nagdumami yung followers niyo, ganyan. Tapos may bumibili siya, o pinuntahan siya, lumalaro. Yung tawag doon ba naman? Kasi yun din yung paniniwala ng mama ko na nagtitinda siya. Ayaw niya bumili yung mga mabibigat yung kamay. Gusto niya yung tao na pag naglabas ng pera, very willing, walang pag... Galante. Kasi tawag doon ba naman? Meaning, pag yung tamang business or whatever, kaya mo mag-flourish. Pero, nanay ko ganyan siya. pero iba naman yung sa paniniwala ko about sa Buena Mano. Ang Buena Mano kasi, it applies to all. Sa unang bibili. Ikaw ang Buena Mano. Yan ang label mo, ikaw ang Buena Mano. Pero hindi ka pwede maging selective na, ay, ayaw kitang maging Buena Mano. Kasi alam ko mabigat. Tapos, iba naman pa yung sinasabi ni Jack. Kasi may Nabasa naman eh. Hindi. Meron kasi ako nabasa na something na malalaman mo daw kapag magaan yung aura mo if kaya mong pumuno ng isang empty place. For example, nakakita ka ng isang empty cafe, ikaw yung first customer, tapos after nun, nagdagsaan yung mga tao. Ibig sabihin nun, may aura ka na something. Inanay ko ganyan siya. Lagi niya sinasabi, masikan ko talaga Buena Mano. Malakas talaga yung Buena Mano. Tignan mo, ang dami tao ngayon. Kanina wala naman. So, sino kaya yung nag-Buena? Ikaw? Ha? Ako? Ay, hindi ako ganyan. Hindi kasi after natin kumain dun sa may... Nung una kasi, may tao. Hindi ko naman medyo pa lang. Ito si Nick, ganun siya madalas. Baka ikaw nga. Pero ako kasi iniisip ko dyan, oras. Pwede. Sabi ko Oras. aura. Anong oras? Oras. Oras sa'yo, oras sa akin. Time. Mas madami kasi oras eh. Pero ang iniisip ko naman dyan, kailangan mo i-consider na anong oras tayo pumasok doon. Feeling ko, anong oras ba? 1 p.m.? 1. Tapos parang feeling ko, considering yung araw ngayon, Saturday, lahat ng tao kakain ng mas maaga kesa dun sa prime time na oras para makauwi pa ng maaga. Kasi alam nila na traffic yung mga biyahe. So, ano yan? Yung psyche ng Meron tao. pa isa, pwedeng paunahin muna nila kumain ng mga tao, tapos saka na lang sila kakain after parang gano'n. Sabi ko na nga ba, hindi dapat ako nagsasuggest. Hindi na naman daw.
Yun yung naisip ko lang na pwedeng possible na explanation sa sa ganun. Pero true. Ano yung sabi mo? Yung sa'yo nangyayari din yun? Ay, napapansin ni James, lagi yung sinasabi yun. Na ano? Ba naman? Na tuwing, Sample yung pinakauling nangyari. Nag-midnight snack kami dun sa malapit na Angel's Burger sa amin. Tapos ng time na yun, kami lang yung bibili. Tapos pagbili namin, bumunta lang kami sa 7-Eleven para mag-withdraw ng cash. Tapos binalikan ulit namin. Pagbalik namin, ang dami na kagad tao. Malakas. Sa ako naman malas ata. Ganyan din yung nangyari sa akin. Bumili ako sa Angel's Burger. Pagkatapos bumili, nag-inventory. Nagsara. Tagal yan. Sino na naka-experience ng inventory ng Angel's Burger? Pucha, ang gano'ng maraming bibili na hindi. Ano ka ba bumili? Hindi nyo Kasi meron na ang dami, diba, tinapay, mga buns. Nasabihin sa'yo, wala nang stock. Hindi ba buns na pinero kung ano dapat yung buns, hindi na dapat. Sorry, di ako amubon. So, hindi ako. Gusto mo dun sa'yo, no? Isa din po ako. Ay, sir, inventory na po. Labas ng galit sa'yo, no? Punin mo kasi. May pila na dun eh. Sana pinauna mo naman ako. Shit. May naalala ka na, Micah? Wala Wala. naman. Pero yung sa Angel's Burger, si husband ko kasi, laging sinasabi niya na masama daw yung tabas ng dila ko. Like, mga 70% parang nangyayari. May nakita akong post nun. Alam mo yung umorder sa Angel's Burger, nag-crave lang naman siya. Tapos may umorder ng 300 or I don't know. Kung ilang pera. Nakakita ko yan. Nabasa ko. So ako, for some reason, nag-crave din ako ng Angel's Burger. Sabi ko sa kanya, pag lumapag ako ng Pilipinas, dapat may Angel's Burger ka. Pero sana, walang o-order bago ka. So may nakita siyang Angel's Burger. Pagkapila niyang ganon, may umorder daw na sobrang dami. Tapos, nagkataon, dumating yung delivery. Tumutulong na siya magpasok ng tumutulong na siya magpasok ng mga products dun sa loob. So, sabi niya, yung bibig mo, minsan, wag masyado Kasi, Dahil sa Angel's Burger. nangyayari daw most of the time. Gusto mong ma-mindfuck? Yung tinutukoy mong bumili ng marami. Shoutout sa'yo, Carl Kiyon. Shoutout sa'yo, Carl Kiyon. Si Carl Kiyon yun. Si Carl Kiyon yun. Magician din na kakilala namin. And friend namin. Shoutout sa'yo, Carl Kiyon. Pero hindi yun yung the other days. Oo, pero yung nakita yung post, nasabi niya sa Carl Kiyon. Ikaw, Ayan, bukod dun sa hindi nakamove on sa ex. Lapit ka konti kasi medyo malayo ka sa mic. Yung sa akin, Ayan na naman. Sige, talaga dito. Sige, kapatid na Ayan. Alam mo, mag-aaral yung sa akin kasi, hindi talaga sa akin to, pero sa kapatid ko. Yung bahay kasi namin, luma na talaga nung time na yun. Nung time na yun, may boyfriend siya, tapos hindi na ako nakatira sa bahay. Kunento na lang sa akin. Ngayon sa bahay na yun, nagpapaupa kami. Umalis na sila lahat dahil natakot, may mga experience ng multo, gano'n. Mga shadow people na parang nakikita nila, naubos. So nung time na yun, dinawala ng kwarto ng kapatid ko, kwarto ko, gano'n. Pero nung time na yun, umalis na rin kasi ako sa bahay. Nakwento lang, nung may boyfriend siya na dumadalaw sa kanya, kasi naglalak ng pinto yung tatay ko. Sinisilip siya lagi, tapos natawag yung sisipol, yung basta gumanon, hindi ko na alam kung paano si or palakpak na parang kalapate, gano'n. Ngayon, pwede mo kasi masilip yung hagdan namin papunta dun sa kwarto ng kapatid ko. Yung boyfriend niya, sobrang sensitive sa mga gano'n. So nakita niya na yung kwarto ng kapatid ko, may pumasok daw na lalaki. And yung kwarto na yun yung kwarto na laging dating tinitiran, nakatabi kasi nung tinitiran na border namin ng mga lalaki na natutulog doon or naglalaba minsan paggabi, nakikita nila na may lalaki nga doon sa kwarto na yun. So, nung time nag-aaway pa yung kapatid ko tsaka yung boyfriend niya,
Tapos ina-explain niya na hindi babe, wala talagang lalaking pumasok dito. Ayaw maniwala kasi hindi niya pa alam yung history ng bahay. Tumira doon yung boyfriend ng kapatid ko. Nakita niya yung sinasabi niyang lalaki. Nakaganon daw sa kanya, parang nakatiti. What the fuck? Ayaw niya na tumatulog ulit sa bahay namin. Oh my God. Pinaghinalaan pa yung... Pero hindi ko rin kasi ma-explain kung sino yung lalaki na yun. Oo. Hindi namin alam kung sino siya. Yeah. Pero at that time ba? Na talaga pinaghinalaan niyo? Oo. Na may So, something na kapatid ko. explain nun yung kapatid Oo. ko. Tapos hanggang sa natutulog na siya doon na-experience ng lalaki na di meron nakaupo sa gilid ko. Ganun. Ang dami niya ng ganun bago sila umalis sa bahay. Oh my God. Ano yung tsura ng lalaki? Wala siyang itsura. Ano daw eh. Tapos pinagsilosan pa? Hindi kasi Wala siyang face card. Ito nga. Gusto mo rin yung mukha. Talaga. nakita nila, sobrang tangkad daw. Parang kasi may silipan. Kunyari ang kwarto na yun, may butas sa taas. So parang nasisilip, parang sobrang tangkad daw. Ganun. Tapos every time na hindi nila nakikita yung mukha. Hanggang dito lang. Ganun. So parang yung naglalaban no, na umalis daw agad, hindi na nagpaalam. Tapos pinilit lang namin tanongin, ano nangyari sa kasama niyo? Tapos yun nakwento niya na naglalaba kasi nung madaling araw, may nakita daw na lalaki. Ganun. Umalis agad, nagmamadali. Ganyan. Security guard daw yun. So parang medyo active yung baka third eye niya. Ganyan. Nagmamatch yun kasi dun sa labanan, may labahan kasi kami, tapos may lababo. Yung lababo na yun, kahit ako, pag nagilamos ako, parang pakaramdam ko may tao sa likod ko, ganun yung pakaramdam. Yun, laging nagmamanifest yung lalaki na yun na hindi naman namin kilala. manifest. Siyempre yung ginawang tendero ng mani, nag-manifest siya, nakabenta siya. Maraming mga sinagin nito. Nagbuena mani ka. Ano nangyari? Nagkamani siya. Nagkamani. From mani to mani. Nag-gets ko na. Connected no? Pero, yung shadow people, parang may same ka rin experience no? Ay, yung Dapat ka mo, yung pinaka-first ko, kasi bata pa kasi ako nun, kaya hindi ko pa alam yung shadow people na yun. Nung time na yun kasi, may di ba nung kabataan natin, pag naglalaro tayo using imagination na tapos mas tayo sa mga sticks. Bata, ako hanggang ngayon, ginagamit ko imagination ko Sabagay. Hindi kasi doon, time na yun, naglalaro ako sa sala na, parang ganito yung setup. Tapos, ganyan yung bintana, yung kita mo yung may screen lang siya. Tapos nun, sa imagination ko na, ang nilalaro ko is, meron akong kapa tsaka sight. Tapos ang laro ko, ako raw sa kamatayan. So, naglalaro na, sinaway ako ng lolo ko. Sabi mo, ang ginagawa mo? Ba't ganyan ang suot mo? Sabi ka, naglalaro lang ako nito, ganyan, spice padaan lang. Tapos, pinababad niya sa akin. Tapos, pinababad niya sa akin yung parang hood ng ginawa ko. Ang bad ko. Pero, nung nakatalikod siya, laro-laro na naman ako. Tapos maya-maya, habang naglalaro ako, biglang may dumaan na malaking shadow sa bintana. So parang, hindi ko pa nakita ang shadow, parang nakita ko lang may gumanon. Kasi natakpan yung ilaw Parang nag-shot yung ilaw. Na mabilis, parang split second lang. So napalingon ako. Tapos sinilip ko, walang di balik ulit ako, laro ako. Maya-maya, biglang gumanon Tapos tumigil siya sa bintana. Tapos din, nang napatingin ako, siya, kulay ito lang siyang silhouette. Tapos may kapa rin siyang gano'n. Tapos doon ako natakot kasi syempre nalaro, kamatayan. Ang pagka-interpret ko dun sa'yo, si kamatayan yung nasa labas. Tapos tumakbo agad na tawag ko yung lolo ko. Yun yung experience ko sa Gano'ng katangkad? Yung unusual na tangkad. Kasi nakwento ni Jia, unusual na tangkad. Kinukwento ni Ayan, unusual din. Yung sa'yo. Imagine mo yung bintana, nandiyan na yung pinaka taas ng Tapos ang laban. Biruin mo, parang tatlong same story na matatangkad yung mga na-encounter, no? Ano ba yung parang pinaka-explanation dito? Hindi ko alam pero
Ha? Ano naisip? Feeling ko, Ayun, ang narinig ko sa kanya, ano kaya kinakain nun? Iba yung kinakain. Mali rin. Kaya ka na Sorry. Akala yung siniset up mo na Kaya nga, nag-expect na ako ng joke. Curious lang ako na parang bakit lagi silang lumalabas in a form na matatangkad sila. Ewan ko, hindi ko rin alam kung ano. feeling ko, parang, siyempre kung maliit, hindi naman nakakatakot. Tignan. Diba? Pag may Kung malaki, intimidating. katakot sa Siguro takot. parang similar kasi sa pag nagka-cast ng shadow, parating elongated. Shadow people. Alam ko, naisip ko. Pwede rin. Maganda ano yan. Parang nasa-stretch kasi yung yung figure. Oo. Pero ano ba talaga ang mga ginagawa ng mga shadow people? Di ba parang may explanation din? Pag-uusapan natin yan sa susunod na yun. Hindi, isa kasi ako sa parang Na-fascinate about shadow people kasi Naka-experience ka ba? hindi naman, pero kasi bawat bansa kasi syempre, di ba? May Kanya-kanyang kwento or may kanya-kanyang version. Na parang kunwari, ang skinwalker sa US is hindi na nag-i-exist sa ibang bansa. Di ba? Pero ang shadow people, kahit sa ang part ng mundo, mayroong shadow people na kwento. So ano ang shadow people ng Pinas? Pinagkukwento nila. Mga shadow lang na. Hindi, may tawag ba sa ganun? Parang wala. Sa atin. Anino lang talaga yung Anino description natin sa kanila. Anino, puting tao. Skinwalker sa ibang bansa. Sa Pampanga, madaming walker dun. Marami rin skinless longganisas. Hindi, sa walking street, madami dun. Ano yung Red Street na siya. Red Street na talaga yung tawag sa amin. Red Street Podcast. Mabait ang mga tao dun siya. Sa Red Street. Hindi kasi kailangan nila maging No, I mean like if you talk to them talaga na person to person, tao to tao, they're very, very nice. Naalala ko, segue pala na very quick kasi na-mention mo yung walking street. Kasi meron masarap na shawarma place dun. Alam ko yan. Yung sa tapat nung nasa... Medyo dulo siya. May shawarma place dun na masarap eh. Ito ba yung pahaba siya tapos sa baba lang siya? Tapos medyo, Yes, yun yan. Kumakain kami minsan ng jowa ko kasi doon. Tapos, habang naglalakad lang ako, mayroong isang nagtatrabaho ng, pwede ko bang i-mention yung term? Sex worker. Yun, may sex worker na naglalakad, ang ganda ng damit niya, no? Sabi niya, Ate Bam! Sabi niya ganon! Hello, kumusta ka na? Pinapanood kita, ganyan. Tapos alam mo ba, yun yung naaalala kong tao na naka-recognize sa akin. Parang somewhat na-humble ako kasi all walks of life ang mga taong naging followers ko or supporters. Paano ba yan? All walks. Oo, literal all walks of life. Yun nga, na-touch ako, na-humble ako ng slide. Ayun lang, share ko lang. Pero may nakakapagtaka na, pinapakinggan ko yung pagkukwentuhan nyo kanina, may parang butas na nasilip. Bakit mo alam yung shawarma place na yun? Pampanga. Kumain kami doon. Oo nga pala. Kumain na kayo doon. Sakala ko. Hindi kasi Pumunta ako ng walking street. talaga. Pumunta kami talaga dati ng walking street. Dahil nga sa Para shawarma lang, place. hindi dahil sa shawarma place. Kasi gusto kong Makita. Malinis. Malinis. Oo. Baka gusto makita ni Meron- ito, yan yung all walks of life. Oo nga. Pero sabi nila, meron nga masarap na shawarma doon. Yeah. Na ayun doon. Na hindi ko natikman. Ay! Bumili kami, busog ako nung time na yun. Pinalagay ko sa bag nung kasama namin. Tapos nakalimutan mo. Nakalimutan ko. Sayang. Kapag nakita tayo ulit, pagdala kita. Ay, gusto ko. Nice. Thank you. Okay, yung pag nakita kayo ng jowa mo. Yan. Pwede nga, pwede. Gusto dahil. Tsaka Pops, parang ang balita ko dyan sa may street na yan sa Pampanga, parang yung mga tindahan daw, kampante sila na hindi sila matatakbuhan ng mga customer. Kasi walking. Sinisito. Alam ko yun. Kaya talaga yung ginagawa. Okay lang. Gusto ko yun. Kasi parang sinyari siya na yung mga community members natin. Sila. Mabilis. Mabilis. In all walks of life. Grabe, Lokit. Ang bilis. Ang bilis ng mga utak. Ang gagaling. This is a blessing. Pansin ko lang doon sa walking street, hindi talaga pinapansin yung mga Pinoy doon eh. Pansinin talaga mga
foreigner. Gano'n. Yung market. Yun lang. Uy, pero isang Ano? sasabihin ko sana kasi pumasok ako eh. May isang doon, bar doon na ang saya kasi may sayawan. Hindi lang yung mga sayawan na iniisip niyo ha. Pero like, may performance na Ano ba yun? pinapractice talaga nila. Kasi hindi alam yun. Pinapractice nila yung performances nila. Minsan nakaano pa nga yung nagtitinikling sila. Mga ganun! Oh, so yung Variety. variety, yes. Wala lang, share lang. Ayan. So, Kasama ko jowa ko nung ayan. So, kompleto tayo. Medyo mahaba-haba na tong episode na to. So, medyo... Actually, hindi lang ito yung episode na gagawin natin dito. Na ganito yung setup. Kasi sa susunod na special episode natin dito sa Baguio, meron tayong isa pang kasama. Oo. Sino yan? Si Steve ng Book of Bad Ideas. Ayan na po siya. Charot. O mas Wala. kilala natin sa tawag na Fixer. Fixer, si Fixer. Oh. Kasi lahat ng problema kaya niyang ayusin. Ayusin. Anong favorite na song niya? Fix Her. Coldplay. Fix You! Ay, sorry. Pasensya na. Alam ko yung expiration ng pero may na ako sa music. Fixer. Fixer. Hindi, kasi talaga siya, nagtatrabaho siya sa Kailangan ng sa LTO. Sa LTO. Joke lang po yun. Di, joke. Baka seryosohan nyo yun ha. Pero- Joke lang yun. Ayun na nga. Bukod ba dun, magko-conduct pa ba tayo? Oo. Actually, since tomorrow na yung last night namin, aside from kwentuhan na gagawin natin, magko-conduct tayo ng paranormal investigation dito sa lugar na to. And meron tayong mga dinownload na mga applications na susubukan namin gamitin. Kasi itong mga applications na to is, ako personally, hindi ko alam ikaw kung ganun din yung thoughts mo. Pero feeling ko, hindi siya ganun ka-accurate. Na parang, kasi nag-research ako ng konti kami, na parang may pool of words. Yung isang app doon, may pool of words lang siya na nandun sa database niya na kapag nagtanong ka, depende sa madaming factors kung ano yung ilalabas niya na words. Naka-program na. Naka-program siya. Pero hindi ako yung hindi kami yung nagpo-program ng words. Meron na talaga siya built-in sa app. Pero tinry namin kanina, medyo creepy minsan. Kasi yung boses eh. Actually, yun yung Parang demonyo yung boses, I swear. Ano nga ba yung parang creepy na part? Kwento mo nga yung... Actually, kanina, tinry namin siya sa Laperal, White House, which is Joseph's na... Ay, tama ba, Joseph? So, isip ko Joshua, na. Pero yun, sa Joseph's, tinry namin gamitin yun. Actually, hindi yun yung ginamit ko pala. Ang ginamit namin is yung sinuggest ni Ayan. Meron doon isang app na para siyang virtual na Ouija board. Tapos, out of wala lang, parang nantitrip lang ako, tinry ko. Ang tinanong ko is there someone here? Tapos, if there is someone here, merong yes or no sa taas, tapos letters na yung sa gitna, di ba? Ano ba yung tsura ng Ouija board? Patingin nga. So, ganun yung itsura. So, parang, ang nangyari, ang gagawin kasi is, tap and hold mo siya, para yun yung parang nakahawak ka sa planchette. Pati ang planchette. So, yun. Pag tap and hold ka, gagalaw siya mag-isa. So, kahit hindi mo igalaw yung yung finger mo doon, automatic yung planchette gagalaw. Nag-yes siya. So, medyo iniwanan ko muna. Tapos nagkwentuhan muna. Tapos, parang tinanong ko niya, uy, ano na yung next na Na question. Na question. Tapos, tinanong ko, where are you specifically? Parang ganun. Tapos, pag-tap ko, gumalaw sa iba-ibang letter. So, isa-isang letter. Hindi ko pa masundan nung una kasi ang bilis na parang, tapos hinayaan ko matapos para yung dulo na. Hinayaan ko lang. Tapos, kwento-kwento. Pagtingin ko, nagulat ako. Ang nakalagay, The Dungeon. Sakto, pinag-uusapan lang namin before kami umupo dun sa table na itong Laperal White House before is kilala dun sa isang part nung mansion na yun na meron siyang basement. Na ano bang kwento ng basement? Parang daw? Malalaman natin kay Fixer bukas.
Is it, kasi di ba ano yun? Parang alam ko yung story, yung first owner. First owner ba? Ano yung Nagulat ako. Ano yan? Gumawa na yung app. Si Miguel daw ay nandito. Yan yung makikita nyo sa susunod na episode. Kasi nagsasalita yun eh. Nagsasalita yun. Ano siya? Hindi, wala nang bukas na app. Pero, yun yung patikim ng nangyayari. Kasi pwede ka magtanong doon sa app. Tapos after nun, magdi-display yung pangalan tapos magsasalita. Nakikita ko na medyo nagre-red na yung ilaw nung camera namin. So, ikakat muna namin tong episode na to. So, abangan nyo yung susunod na episode kasi aside from sa mga natitirang kwento, meron kaming gagawin na paranormal investigation. Kasi So, magkukwentuhan ulit eh. magkakwentuhan ulit. So yun, kakat muna namin tong episode na to. Abangan nyo yung next bago tayo magtapos. Ang ginagawa natin? Hindi ko na alam. Di ba alam dito? Again, my name is Tito Ian. Ako naman si Tito James. And I'm Ate Beth. Kasama ang Community members ng The Red Door Podcast PH. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! Hi everyone. Good night. Good evening. Good morning. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.